Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2551. Napatingin sa kanya ang Mystic Maiden. Handa siyang manloko ng isang tao. Pinakagusto niya iyon. Hindi niya hinamak ang mga damit na sinuot ng iba noon. Hinubad din niya ang damit ng ibang bangkay at mabilis na isinuot. Pagkatapos, naglakad ang dalawang tao patungo sa sirang tarangkahan ng templo. Loggrace Leonard. Loggrace Leonard, anong ginagawa mo? Bilisan mo at ipasok mo na ang puweten mo dito, itanggal ng nasa loob. Pagkatapos, binuksan ng taong iyon ang wasak na tarangkahan ng templo gamit ang isang kaway ng kamay. Malutong at maindayog din ang boses. Hindi dahil ang taong iyon na nagbukas ng gate na may magaang aksyon ay mabait. Sa halip, ang gate na ito ay napakahusay at napakabigat sa kabila ng sirasirang estado ng templo. Isa rin itong mahiwagang kayamanan. Naunang pumasok si Alex. Noon lang niya nalaman na nagbago ang eksena sa loob. Mula sa labas, sira-sira ang nasirang templo at pati ang plaka sa lantel ay basag na. Napakalabo ng mga salita kaya ang huling salitang temple lang ang nakikita niya. Ang templo ay hindi mukhang malaki, tulad ng mga rural mountain god temple noong 1960s at 1970s. Gayunpaman, nakakita siya ng malaking espasyo at ibang mundo nang pumasok siya. Higit pa rito, nagniningning ito. Oh, ginamit ang terminong maningning, dahil isang 10 talampakan na matandang monghe ang nakipag-away sa isang lalaking nakasuot ng itim na damit sa loob. Ang matandang monghe ay parang isang purong gintong estatwa na may liwanag na sumisikat sa kanyang katawan, pinupuno ang buong espasyo ng nakasisilaw na gintong liwanag. Samantala, ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay may hawak na isang pares ng kakaibang hitsura ng mga sandata na may kahanga-hangang aura. Siya rin ay isang kalansay. Sa sandaling ito, hindi siya lumingon, sa halip ay tinitigan niya ang matandang monghe habang sumisigaw, "Loggrace Leonard, ayaw mo na bang mabuhay? Anong slowpoke? Anong ginagawa mo?" Hindi nakaimik si Alex. Nakaramdam siya ng matinding takot mula sa lalaking nakasuot ng itim na nasa harapan niya. Malamang siya ay katulad ni Ancestor Myler. Habang iniisip niya kung paano siya sasagutin, sumigaw ang matandang monghe, kasuklam-suklam. "Tumawag ka na ba talaga ng katulong? At, 2 tao ang dumating. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Ang aking Buddha ay mahabagin. Ang birtod ay ang daan ng langit. Dapat matagal ko nang inalis ang fixation. Iiwan ko ang lahat dito sa iyo, almsgiver. Sana ay magamit mo ito ng husto, almsgiver." Ang matandang monghe ay yumuko gamit ang isang kamay, samantalang siya ay kumuha ng isang gintong kasulatan gamit ang isa pang kamay at iniabot ito. Hindi inaasahan ng itim na robe na napakapurol ng monghe, ngunit naiintindihan niya iyon. Siya at ang monghe ay mahusay na magkatugma sa mga tuntunin ng lakas, ngunit ngayon ay mayroon na siyang 2 pang katulong sa kanyang panig. Kaya, tiyak na matatalo ang monghe. Sa halip na mapatay, mas mabuting tanggapin niya ang pagkatalo at iligtas ang kanyang kalunos-lunos na buhay. Kung alam mo lang na aabot sa ganito, dapat ngayon mo lang ginawa. Sabi ng lalaking nakaitim na damit. Mag-ingat sa panlilinlang. Ginaya ni Alex ang boses ni Loggrace. Agad niyang iginuhit ang RSH's bow at itinutok ang nagninangas na pulang demonyong palaso sa matandang monghe. Nanginginig ang mga labi ng matandang monghe. Taba. Umamin ba siya sa pagkatalo? Tawa ng tawa ang itim na robe at sumulyap kay Alex habang sinasabi niya, "Oo, mabuti." Pagkatapos, pumunta siya sa harap para kunin ang kasulatan. Sa katunayan, hindi pa rin siya mapalagay at mapagbantay tungkol sa matandang monghe na may panlilinlang sa kanyang manggas. Kaya nang hawakan ng kanyang mga daliri ang kasulatang iyon, nanginginig ng husto ang chi sa buong katawan niya. Sa sandaling ito, ang matandang monghe ay biglang tumangala, tinitigan ang itim na robe, at umungal. Malamig na sumangot ang itim na robe at nilabanan siya ng titig. Si Alex, gayunpaman, ay nagpaputok ng RSH's bow sa kanyang kamay at binaril ang parang kidlat na arrow sa black robe sa sandaling iyon. Smack! Sa gitna ng abala, hindi inaasahang inabot ng black robe at nabali ang malademonyong pulang palaso sa pamamagitan ng paghawak dito, bagamat ang kalahati ng palaso ay tumama sa kanyang balikat,
tila hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. Labis na namangha si Alex. Gayunpaman, galit na sumigaw ang Black Robe, Loggrace Leonard, bulag ka ba? Saan ka nag-shoot? Layunin ng mas tumpak. May isang misteryosong force field sa paligid ng nasirang templo, kaya lang hindi niya alam na namatay na pala ang totoong Loggrace Leonard. Walang humpay na tumango si Alex. Oo, oo, oo. Pagkatapos ay inilagay niya ang palaso, iginuhit ang busog, at ipinutok ang isa pang palaso na tila pumutok sa kawalan sa ulo ng itim na robe. Kabanata 2552. Basag. Nalaman ni Alex ang arrow ng lahat ng kanyang karagdagang kakayahan. Ang kapangyarihan nito ay 3 beses na mas malakas kaysa sa naunang arrow. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Black Robe ay magkakaroon ng napakalakas na kakayahan. Habang gumaganti sa matandang monghe, nagagawa pa rin niyang iwagayway ang sandata sa kanyang kamay at maputol ang malademonyong palaso. Ganunpaman, ang putol na palaso ay dumanas sa kanyang panga at napunit ang kanyang itim na damit, na nag-iwan ng gasgas sa kanyang baba. Ang itim na robe ay umungal ng galit na galit. Tuloy-tuloy siyang umungol, sinabihan si Alex na magpuntirya ng maayos bago mag-shoot. Bilang resulta, 1 palaso, 2 palaso, 3 palaso ang nataman. Hanggang sa ika-5 palaso, ang Black Robe ay lubos na nagalit nang sa wakas ay naramdaman niya. May mali, lumingon siya at tumingin kay Alex at sa Mystic Maiden. Dagandong, sino ka? Dam ito. Hindi ka Loggrace Leonard. Nasaan si Loggrace Leonard? Napatingin si Alex sa Black Robe at tinalikuran lang ang RSH's bow. Hindi talaga ito ang kanyang espesyalidad, ngunit naisip niya ang kanyang asawa, si Dorothy Essex. Siya ang master ng archery. Sa tuwing iniisip niya ito, nakaramdam siya ng kirot sa puso at iniisip kung kumusta na siya ngayon at kung makakabalik pa ba siya. Gayunpaman, ngayon ay hindi oras para isipin ang lahat ng iyon. Kaya inalis niya ang bow ni Arash at inilabas ang sibat at kalasag ni Athena nang walang sinasabi. Nang ilabas niya ang 2 sandata na iyon, tuluyang natigilan ang Black Robe. Dahil sa gulat at pagtataka, biglang nag-iba ang aura sa kanya nang sabihin niyang, Medusa's Aegis Shield. Sino ka? Saan mo nakuha ang Aegis Shield ng Medusa? Natigilan si Alex saglit at naisip, hindi ba ito ang tinatawag na kalasag ng Diyosa ng tagumpay? Bakit niya sinabi ang Aegis Shield ng Medusa? Gayunpaman, ang bagay na iyon ay hindi sa kanya orihinal, kaya hindi rin niya ito naiintindihan ng mabuti. Kaya't hindi na lang siya nagsalita at tumayo kasama ang Mystic Maiden, lahat ay nakahanda para sa labanan. Nang makita iyon ng itim na robe, ang kasakiman ay nagpakita sa kanyang napakaitim na butas ng mata. Ito ang pinakamataas na kayamanan ng aking angkan. Ibigay mo. Tumingin si Alex sa matandang monghe. Sa sandaling ito, medyo nag-aalala siya. Inilabas ng matandang monghe ang kasulatan at nagkunwaring umamin ng pagkatalo kanina, ngunit pinahintulutan niya si Alex na umatake ng palihim. Siya ay medyo tuso, isang manloloko. Natakot si Alex na ang monghe na ito ay hindi sumunod sa mga alituntunin at bawal ng Budismo at nagkaroon ng maliliwanag na dila na walang salita ng katotohanan. Kung iiwan niya sila at tumanggi na tulungan sila sa puntong ito, sila ay nasa matinding problema. Sa kabutihang palad, ang matandang monghe ay sumugod, hinaranggan ang itim na kasuotan, at hinalukip ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya, Amataba. Tagapagbigay ng limos, matako ka. Ang kasakiman ay nagpapawala sa mga tao ng kanilang kalikasan at nagiging dahilan upang sila ay itakwil. Tingnan mo, iniwan ka na ng lahat ng nasasakupan mo. Sa makatuwid, tagapagbigay ng limos, talikuran mo ang kasamaan upang matamo ang kaligtasan. Magsisi, at maliligtas ka. Galit na galit ang Black Robe. Kalbuas, magsisi ka, my ass. Pumunta ka na lang sa impyerno. Ang Black Robe ay tunay na nagalit. Hindi dumating ang kanyang mga nasasakupan, samantalang ang mga pumasok ay mga katulong pala ng monghe. Magiging tanga siya kung wala pa rin siyang maisip sa ngayon. Ang itim na robe ay walang kabuluhang humagulgol upang labanan ang kamatayan laban sa matandang monghe. Hindi nagpatuloy si Alex para tulungan siya dahil alam niyang masyadong mababa ang antas ng kanyang cultivation, at hindi siya maaaring makialam sa labanan. Maging ang Mystic Maiden ay nagtago sa malayo sa gilid at hindi nagmamadaling kumilos. Sa sandaling ito, ang matandang monghe ay umungal at tumalon sa kawalan.
Sa sandaling sumikat ang gintong liwanag sa buong katawan niya, lumitaw ang 100 talampakan na Vajra Phantasm, at narinig ang mga pag-awit ng Budista, na nagsisilbing napakagandang foil sa buong espasyo. Humph! Walang pakialam ang Black Robe sa matandang monghe. Sa halip, tumalikod siya at sumugod kay Alex. Ibigay mo. Ang kanyang target ay ang kalasag sa kamay ni Alex. Mabangis na binaril ni Alex ang Golden Spear sa kanyang kamay ng buong lakas. Gayunpaman, sinampal ito ng itim na robe. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng magkabilang panig ay masyadong kapansin-pansin. Noon ang matandang monghe ay naging isang bahid ng gintong kidlat at bumaba mula sa langit. Ginawa niya ang kanyang Vajra Phantasm sa isang uri ng force-filled cage, na binalot pareho si Alex at ang Black Robe ng sabay-sabay. Wala na, lahat ay pumunta sa kabilang baybayin, nagising, svaha. Isa-isang lumitaw ang mga tekstong Budista sa natatakpan na espasyo, at isang umuusbong na boses ang nagpapaliwanag sa kanila ng sabay-sabay. Habang ang banal na kapangyarihan sa katawan ni Alex ay nakatanggap ng pagpapasigla mula sa mga kasulatang Budista, ang gintong lawa ay kumulo. Kabanata 2553. Sa kabilang banda, hindi iyon ang kaso para sa Black Robe dahil naramdaman niya ang isang napakalaking krisis. Siya ay umungal at nagpupumiglas ng husto habang inaatake ang Vajra Phantasm. Gayunpaman, ang misteryosong enerhiya ay tumagas mula sa nasirang templo tulad ng pagwiwisik ng gintong pulbos o pag-flutter ng makapal na snow, at lahat ng ito ay pumasok sa multo ng matandang monghe. Lalong lumakas ang kanyang boses, at ang bawat salita ay naglalaman ng mga dakilang batas na parang nagmula sa malalim na espasyo ng sansinukob. Ang isip, mga Buddha, at mga nilalang ay magkapantay. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay pantay-pantay sa loob ng daloy ng 5 landas. Namo, namo, ang boses ng matandang monghe ay umalangaw sa kanilang mga tainga tulad ng 100 malalaking stereo. Walang naramdaman si Alex, pero kinilabutan ang Black Robe at patuloy na sumigaw, "Damn bold ass, what are you doing? Palabisin mo ako." Ito ay dahil napagtanto niya na ang kanyang antas ng paglilinang ay bumababa ng sunod-sunod na antas. Siya ay kasalukuyang isang powerhouse na may lakas ng isang immortal monarch sa sagradong gintong bundok. Gayunpaman, sa maikling sandali lamang ng paghinga, ang lahat ng kanyang cultivation base ay nakagapos, tinanggihan, at agad na nahulog sa ibaba ng immortalization, na naging isang mortal na ang cultivation ay nasa paligid ng Tribulation Crossing. Ito ay masyadong nakakatakot. Samantala, natanggap ni Alex ang telepatikong mensahe ng matandang monghe, "Munting kaibigan, nakatadhana ka sa Buddha. Kailangan kong umasa sa iyo upang madaig ang kasuklam-suklam na ito sa pagkakataong ito. I'll turn myself into a cage para lahat ay pantay-pantay. Ka-level mo siya sa sandaling ito. Kaya mo siyang ipaglaban. Tutulungan din kita ng palihim." Ano? Natigilan si Alex. Talagang malaking takot iyon. Pinahina lang ng matandang monghe ang lakas ng isang immortal monarch na kapantay niya. Ngunit, kung gayon, hindi ba siya magiging isang immortal? Susubukan ko. Hinawakan ni Alex ang kalasag at sumugod. Thud. Ang paglilinang ng Black Robe ay walang alinlangan na pinipigilan, kaya paano siya, na ang paglilinang ay nasa Tribulation Crossing lamang, ay magiging katapat ni Alex. Bukod dito, ilang pa na ang pinaputukan ni Alex kanina. Ang mga epekto ay hindi makabuluhan dahil mayroon pa rin siyang kultibasyon upang suportahan siya dati, ngunit ang mga ito ay naging kanyang nakamamatay na pinsala. Binasag ni Alex ang 3 buto ng Black Robe gamit ang Shield Smash, dahilan para lumipad siya. Kinilabutan siya. Paanong nasa Tribulation Crossing si Alex na may ganoong kapangyarihan? Nakaramdam din ng kakaiba ang matandang monghe. Sa ilalim ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng nilalang, talagang manloloko si Alex. Thud, thud, thud. Habang tumunog ang sunod-sunod na tunog ng kalasag, nabali ang 10 o higit pang mga buto ng Black Robe. Malungkot siyang dumura ng ilang subo ng dugo ng kaluluwa at naparalisa sa lupa, hindi na makabangon. Sa wakas ay natakot ang Black Robe nang makita niyang papatayin siya ni Alex. Di asterisk man ito. Isa siyang malaking shot ng Olympus Tribe. Hindi siya mamamatay ng payapa kung papatayin siya ng gayong mortal. Sandali, ang itim na robe ay kalahating lumuhad sa lupa at nagsimulang humingi ng kapayapaan.
Hindi mo ba gustong malaman ang tungkol sa sikreto ng kalasag sa iyong kamay? Gaya ng inaasahan, tumigil si Alex. Anong sikreto? Sinabi ng Black Robe, kailangan mong ipangako sa akin na pakakawalan mo ako pagkatapos kong sabihin sa iyo ang sikreto. Ang Black Robe ay nawasak. Siya ay isang marangal na immortal monarch, ngunit kailangan niyang humingi ng awa sa isang mortal. Isa lang itong malaking insulto. Gayunpaman, ang isang mahusay na tao ay dapat na handa na magbigay at kumuha. Gusto niyang pahirapan ang brat na ito sa walang hanggang purgatorio kapag nakipag-usap siya balang araw. Malamig na sabi ni Alex, wala kang sinabi sa akin na sikreto, pero iniisip mo na ang paghingi ng awa. Sa palagay ko ay nagluluto ka lamang ng kalokohan dahil natatakot ka sa kamatayan. Totoo ito, ang Aegis Shield ng Medusa ay isang banal na kasangkapan ng aking angkan. Ito ay nagtataglay ng isang malaking sikreto. Spill the beans then. Aalamin ko kung kaya kung iligtas ang buhay mo. Ang itim na robe ay nasa dulo na ng kanyang talino, kaya nasabi na lamang niya, ang ninuno ng Medusa ay natatakan sa loob ng Aegis Shield ng Medusa. Sa pag-activate, ang kapangyarihan nito ay magiging 100 beses na mas malakas kaysa sa ngayon. Ang lahat ng makakakita sa kalasag ay Masis Index, ngunit kailangan mo ng isang incantation upang maisaaktibo ito. Kabanata 2554. Nasaan ang incantation? Inaasahan ito ni Alex dahil hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang kalasag ni Athena. Sinabi ng Black Robe, 2 tao lang ang nakakaalam tungkol sa incantation ng Aegis Shield ng Medusa. Sila ay magkapatid na babae, at pareho silang mga tao ng ating sinaunang Olympus tribe. Ang isa ay tinatawag na Athena, at ang isa naman ay tinatawag na Nike. Magpinsan sila. Walang sino man sa universo ang nakakaalam tungkol sa incantation maliban sa kanilang dalawa. Gayunpaman, minsan na nilang iniwan ang kanilang mga pamana. Mahahanap ko ang kanilang mga legacies. Napakurap si Alex. Hindi mo ba tinatanong kung saan ko nakuha ang Aegis Shield ng Medusa kanina? Si Athena ang personal na nagbigay nito sa akin. Imposible. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ng matandang monghe si Alex, malapit nang matapos ang takdang panahon para sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng nilalang. Kaya kung hindi mo siya papatayin ngayon, hintayin mo na lang na patayin ka niya. Wham! Kinuha ni Alex ang kalasag ng walang pag-aalinlangan at mabangis na binasag ang ulo ng Black Robe gamit ito. Ang buong nabasag na bungo ay naging isang tumpok ng mga sirang buto. Isang immortal monarch ang namatay lang dito ng walang magandang dahilan. Sa sandaling iyon, ang Vajra Phantasm ng matandang monghe ay nawala, at ang mga gintong sinag ay lumipad pabalik sa nasirang templo bago nawala. Ang matandang monghe ay bumalik din sa laki ng buhay, nakaupong nakakross ang paa at humihingal. Samantala, mabilis na hinubad ni Alex ang singsing sa daliri ng Black Robe. Sa unang tingin pa lang ay nasisiyahan na siya dito. Bukod dito, masasabi niya na ang immortal monarch na ito mula sa Mount Olympus ay nakatagpo na ng mga tao ng Galaxy Nova at napatay ang ilan sa kanila dahil maraming mga supply na kabilang sa Galaxy Nova ang nasa loob ng ring. Masasabi pang ang sagana sila. Ang Mystic Maiden ay hindi lumahok sa labanan. Gayunpaman, namangha siya sa pagkakapantay-pantay ng matandang monghe sa lahat ng nilalang. Nalampasan nito ang saklaw ng mga batas, at ito ay isang uri ng napakalaking batas sa paglilinang. Higit pa rito, ito ay napakabihirang na hindi pa niya nakita ang gayong mahiwagang pamamaraan sa anumang iba pang domain. Maliwanag, dapat na pinagkadalubhasaan ng Budismo ang tunay na diwa ng isang partikular na pambihirang domain. Hindi ito nakakagulat. Mula noong prehistory, ang universo ay napakalaki na may hindi mabilang na malalaking batas sa paglilinang, at ang minorya lamang ang nakakabisado ng maraming bihirang batas. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, tinanong ni Alex ang matandang monghe, "Sir Monk, okay ka lang ba?" Ang matandang monghe ay nagmulat ng kanyang mga mata, at ang kanyang mahahabang kilay ay nagsalubong habang nakatingin kay Alex ng nakangiti. Mataba, tagapagbigay ng limos, mayroon kang isang tapat na mukha, at ang Buddha ay nasa loob mo. Nakatadhana ka sa Buddha. Partikular akong naparito para maliwanagan ka. Sir Monk, sinabi mo lang na may malaking pagkakataon. Ano ba talaga yon? May kaugnayan ba ito sa Derayenji Temple?
Bagamat naramdaman ni Alex na bahagyang lumabis ang matandang monghe nang magsalita ito, ang kanyang banal na mata at perception ay tila hindi masabi na nagsisinungaling ang matandang monghe. Kaya ito ay totoo. Ang susi ay ang salitang paliwanagan, ay hindi dapat basta-basta ginagamit. Sinusubukan ba ng matandang monghe na maliwanagan siya para maging isang monghe? Higit pa rito, lahat sila ay naging mga kalansay, ngunit ang matandang monghe na ito ay mukhang normal na may kumpletong laman, balat at mga tampok ng mukha. Sa makatuwid, ang mga Budistang magsasaka ay may mga pribilehiyo dito. Itinuro ng matandang monghe ang paligid. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Umiling si Alex. Ngumiti ang monghe. Temple Shoraiyanji. Ano? Nagulat si Alex. Ang pangalang Shoraiyanji Temple ay lumabas lamang sa mga nobela at sa telebisyon dati, ngunit hindi pa niya ito nakita at naisip na ito ay peke. Hindi niya inasahan na talagang iiral ang Shoraiyanji Temple. Tila nakita ng monghe ang kanyang mga pagdududa. Tingin mo niloloko kita. Dahil mayroong Derayanji Temple, syempre, mayroong Shoraiyanji Temple. Tanong ni Alex, kaya ang magandang pagkakataon na ito. Bawal magmadali. Huwag magmadali. Ang matandang monghe ay nakaupong nakakross ang paa sa lupa, mukhang marangal at mabait. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, ang gininto ang palad ay naging isang kalawakan ng gintong and Buddhist na mga script upang balutin si Alex. Sabi niya, ang pagkakataon ay nasa Shoraiyanji Temple. Nakatadhana ka sa Buddha. Ang pagkakataong ito ay magiging iyo. Halos magsawa si Alex sa narinig niyang katagang Fated with the Buddha. Kabanata 2555. Sinabi iyon ng matandang monghe ng maraming beses. Kailangan ba niyang ulitin ang sarili niya? Nang makitang balot na siya ng mga Buddhist na script, nagmamadaling iniwasan ni Alex ang mga ito dahil pakiramdam niya ay hindi siya ligtas. Sinabi ng matandang monghe, bakit mo sila iniiwasan? Hindi mo ba gusto ang isang ito sa 1,000,000 pagkakataon? Sa sandaling ito, ang Mystic Maiden ay humakbang pasulong at nagtanong, dakilang monk, masasabi mo ba kung ako ay nakatadhana kay Buddha? Maaari mo ring bigyan ako ng pagkakataong ito. Matagal na siyang napansin ng matandang monghe. Nang marinig niya ang kanyang mga sinabi, mariing umiling siya. Almsgiver, hindi ka nakatadhana kay Buddha. Ang Mystic Maiden ay tumawa. Paano ako magiging unfatted? Ako ay kumakain at nakikisama sa iyong magiging Buddha. Lately, iniisip ko rin kung dapat ko bang ipanganak muna ang anak niya. Ito ay magiging isang maliit na babaeng Buddha sa panahong iyon. How dare you say hindi ako nakatadhana kay Buddha? Habang ang mga kilay ng matandang monghe ay kumikibot ng husto, siya ay nagmamadaling binibigkas ang pangalan ng Buddha. Almsgiver, huwag magbiro. Ngumiti ang Mystic Maiden at tinuro si Alex. Kilala mo ba kung sino siya? Sumagot ang matandang monghe, siya ay nakatadhana kay Buddha. Sinabi ng Mystic Maiden, siya ang magiging Buddha. Ibinaba ng matandang monghe ang kanyang ulo at muling bibigkas ang pangalan ng Buddha. Pagkatapos, narinig niyang sinabi ng Mystic Maiden, siya ay isang disipulo ng Saitagarbha. Sinabi ni Saitagarbha na siya ang magiging Buddha sa hinaharap. Naniniwala ka ba? Agad namang nabigla ang matandang monghe at hindi makapaniwalang tumitig kay Alex. Namula naman si Alex, sis Mystic Maiden, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. May asawa na ako at sinabi ko sa kanya na tatanda kami at magkakasama hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya paano ako magiging Buddha? Ang Mystic Maiden ay nagsabi, sino ang nagsabi na ang Buddha ay hindi maaaring magpakasal at magkaroon ng mga anak? Maaari mong tanungin ang matandang monghe. Itinikom ng matandang monghe ang kanyang bibig at mahinang umawit. Ngumuso ang Mystic Maiden. Maraming uri ng mga Buddhist cultivator. Nakapunta na ako sa Land of Bliss dati. Hindi ipinagbabawal ng Budismo doon ang pag-aasawa, kaya maaaring magpakasal at magkaroon ng mga anak. Sinabi ng matandang monghe, hindi iyon magagawa ng Buddha. Sabi ng Mystic Maiden, isa ka lang alarmist. Maging si Sakyamuni ay may asawa at anak na lalaki. Iyon ang nakaraan. Mahusay na monk, sa palagay ko ay hindi sapat ang antas ng iyong paglilinang sa Budismo. Nahulog ka sa mga maling ideya, kaya maaari ka lamang manatili sa sirasirang Shoraiyanji Temple. Ang dating Buddha ay hindi na nagpakasal o nagkaanak para sa kapakanan ng pagsasanay sa pagmumuni-muni. Hindi siya nabahira ng karma dahil sa kanyang paglilinang. Ang bawat tao'y may kanyang paglilinang,
Ang hinaharap na Buddha ay may kanyang paglilinang, at ang Buddha ay haharap sa kapigatian ng mga pag-iibigan. Magpakasal ka na lang kung gusto mo. Magkaanak ka na lang kung gusto mo. Ito ay tinatawag na natural colossal cultivation. Isipin ito, kung pinag-iisa ng Budismo ang mundo balang araw at ang lahat ay magiging isang Buddha, ang lahat ay mananatiling walang asawa, at ang mga babae ay hindi na mangganganak ng mga bata sa panahong iyon. Paano ka magkakaroon ng walang hanggang kaharian ng Budismo? Lahat kayo ay magiging matatanda at sa huli ay mamamatay. Amataba. Ang mga kilay ng matandang monghe ay kumaibot ng husto, ngunit hindi niya alam kung paano siya pabulaanan. Alin ka dyan? Biglang tanong ng Mystic Maiden. Maha, isa sa 5 revealers. Oh, so ikaw pala. Kilala siya ni Alex sa puntong ito. Isa siya sa 5 makapangyarihang Diyos sa kaharian ng Buddha. Samantala, itinuro ng Mystic Maiden ang mga Buddhist script na pinakawalan ni Revealer Maha. Ilayo mo sila. Alam ko kung ano itong mga bagay mo. Sila ay mga bitag. Pagkatapos, sinabi niya kay Alex, kung tatanggapin mo ang mga Buddhist na script na ito, ang lahat ng iyong pag-iibigan ay matatapos na. Tanong ni Alex, anong ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ng mistikong dalaga, sa pamamagitan ng pagsuot ng mga tanikala sa iyong sarili, mapuputol mo ang iyong mga pag-iibigan at humiwalay sa pag-ibig at pagnanasa. Ikaw ay magiging isang malungkot na matandang geezer habang buhay, tulad niya. Damn it! Si Alex, na nakaramdam ng matinding takot, ay agad na nagmura ng malakas at binasted ang matandang monghe. Pinisil ni Revealer Maha ang kanyang ilong at sinabing, kalimutan mo na ito. Kalimutan mo na, mayroon lang akong mabuting hangarin. Makakarating ka lamang sa kabilang baybayin sa pamamagitan ng pagtutok sa paglilinang ng Budismo. Dahil adik ka dito, hindi ka nakatadhana kay Buddha. Itatago ko ang pagkakataong ito para sa iba. Kayong dalawa, mangyaring umalis sa Shoreiyanji Temple. Maya-maya lang ay narinig ang isang malutong na boses. Little Revealer, sa palagay mo ay hindi sapat ang mga bukol sa iyong ulo, hindi ba? Nagkaroon ng kislap ng pula, at biglang bumaba ang magandang figure ng isang babae. Kabanata 2556. Ang tao ay walang iba kundi ang tool spirit ng Persephone's Folly Bridge Shelley. Biglang nanlaki ang mata ng matandang monghe nang tumingin siya sa lolita na pula sa harapan niya. Agad siyang tumalon at nauutol. Great. F. Fairy Shelley. Oh, 2 beses na sumulyap si Alex sa lolita, si Shelley, at naisip, aling bahagi niya ang mahusay. But then, he suddenly realized na magkakilala pala ang 2 taong iyon. Ipinagmamalaki ni Shelley ang kanyang seniority habang sinabi niya, Little Revealer, siya ay isang taong pinili ni Saitagarbha. Kahit ako ay kailangang sumunod sa kanya, kaya bakit hindi mo inilabas ang kasulatan? Maaaring nakalimutan mo na ang iyong pagkakakilanlan at hindi mo itinuring ang iyong sarili na miyembro ng Siddhartha Realm pagkatapos manirahan sa maliit at wasak na templong ito sa mahabang panahon. Wala ka na bang pakialam kay Saitagarbha? Magalang na yumoko si Revealer Maha kay Shelley. Hindi naglakas loob na kalimutan iyon ni Maha. Nakipag-usap si Shelley kay Revealer Maha sa telepatikong paraan. Ibigay mo na lang sa kanya. Nauubos ang oras. Kapag ang pag-asa ng Siddhartha Realm ay ganap na napatay, ang lahat ay mauuwi sa wala. Maging ang Derayenji Temple ay maaapektuhan noon, lalo pa itong maliit mong templo. Ito ay magiging imposible kahit na gusto mong bumalik sa isang piraso. So, ikaw, ako ang kanyang tagapag-alaga. Bahagyang nag-aalinlangan si Maha habang nagtanong, Diwata, masasabi kong nakatadhana siya sa Buddha, ngunit ang kanyang 6 na ugat ng pangunawa ay marumi, at puno siya ng mga paghihirap sa pag-iibigan. Paano pipiliin ni Saitagarbha ang gayong tao? Hindi ba niya madungisan ang Budismo noon? Pagkatapos ng lahat, ang Tantric Buddhism, Zen Buddhism, at ang Land of Bliss ay halos naging gulo ng pag-iibigan. Kung talagang aakyat siya doon, natatakot ako na ang Siddhartha Realm ay mabaligtad at maging isang paraiso ng kasiyahan. Biglang lumaki si Shelley, naging isang nakamamanghang kagandahan. Natigilan si Alex dito. Talagang naging dakilang Shelley si Shelley. Ang mas nakakainis pa ay kinatok talaga ni Shelley ang gininto ang ulo ni Revealer Maha, na nasugatan ang kanyang ulo. Nagbulungan silang dalawa, ngunit hindi sila naririnig ni Alex at ng Mystic Maiden. Brockhead ka,
No wonder you're still a little revealer after so many years. Sa tingin mo ba ito ang iyong panawagan sa bagay na ito? Kung siya ay isang Buddha o isang scumbag, walang ibang mahalaga basta't maipagpatuloy niya ang linya ng dugo. Higit pa rito, libu-libong pagkakatawang tao ang hindi katumbas ng isang Buddha, kaya bakit mo pinapahalagahan kung gaano karaming babae ang mayroon siya? Para sa matandang monghe, ang mga salita ni Shelley ay katumbas ng mga matatalinong salita, na nagbibigay liwanag sa matandang monghe ng sabay-sabay. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang kasulatan at ibinigay kay Alex. Tumingin si Alex kay Shelley at tinanong siya sa pamamagitan ng telepathy, bakit mo sinabi sa kanya? Sabi ni Shelley, nangatuwiran ako sa kanya, at sa wakas ay naunawaan niya ito. Sa katunayan, ang kasulatang ito ay ang tiket sa pagpasok sa Derayenji Temple. Ni hindi mo mahahanap ang pinto kung wala ang banal na kasulatan. Pagkatapos, nagtanong si Alex tungkol sa mundong ito. Sinagot silang lahat ni Revealer Maha. Hindi lamang ang Shoreiyanji Temple. Sa katunayan, mayroong Shoreiyanji Temple sa bawat kaharian ng 33 Celestial Demon Realms sa ilalim ng panunupil ng Derayenji Temple. Katumbas sila ng mga suppression node. Gayunpaman, ang kakilakilabot na Diablo na pinigilan sa Underworld ay masyadong malakas dahil iyon ay isang malaking shot mula sa River Styx. Pagkalipas ng hindi mabilang na mga taon, ang mga suppression node ng Shoreiyanji Temple ay unti-unting nawala, at maging ang lakas ng pakikipaglaban ni Revealer Maha ay patuloy na bumababa. Bilang resulta, halos hindi niya mapigilan ang isang tagalabas na Immortal Monarch ng Olympus Tribe. Ito ay dahil nasira ang kaharian ng Buddha, malabo ang pag-asa, at nawawala ang pananampalataya, kaya wala akong lakas para dagdagan ka, ibinunyag ni Shelley ang ugat habang siya ay bumantong hininga. Hindi lamang humihina ang pagsupil sa iyong panig dito, ngunit ang ibang mga Diyos na namamahala sa pagsupil ay malamang na nahihirapan din. Kaya ang muling pagbubukas ng tarangkahan ng Budismo ay malapit na. Ang matandang monghe ay nakaramdam ng pagkabalisa nang maisip niya ang tungkol sa mga dakilang demonyong iyon na tumatakbo. Tumingin siya kay Alex at determinadong sinabi, may pagkakataon talaga sa aking Shoreiyanji Temple maliban sa banal na kasulatang ito. Pagkasabi niya nun, natuwa si Alex at ang Mystic Maiden. Anong klaseng pagkakataon? Tila nag-aatubili, sinabi ng matandang monghe, sumunod kayo sa akin. Sumabay siya. Habang naglalakad ay umiling-iling siya na para bang ito ay magbibigay daan sa kanya na hawakan ng kaunti ang tinatawag na pagkakataon. Napakalaki ng panloob na espasyo ng nasirang templo. Nasa isip ni Alex at ng Mystic Maiden na suriin itong mabuti dahil abala sila sa pakikipaglaban kanina. Noon lang nila naramdaman na ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa nakikita nila. Pagkaraan ng paglalakad sa mga daanan ng paikot-ikot, hindi nila inaasahang nakakita sila ng mga bundok at tubig na may makapal na hamog at walang kamatayang mga ibon at espiritual na mga hayop na tumatalon at sumasayaw sa hangin sa likuran. Parang secret realm lang. Sa wakas, huminto ang matandang monghe sa kanyang landas. Nasa unahan ang isang dosenang metrong taas na gintong estatwa ng Buddha, at kamukha niya ang matandang monghe, nagliliwanag ng gininto ang liwanag at mukhang marangal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 2558. Buzz, buzz, buzz. Nahihilo si Alex habang ang kanyang kaluluwa at buto ay nagkakatunog sa isa't isa. Tulad ng mga paputok sa bagong taon, ang mga acupoints sa kanyang katawan ay nagsisimula pang ang walang katapusang gumawa ng mga tunog sa mabilis na bilis, sunod-sunod. Ilang acupoints ang nakatanggap ng mga tagumpay, at ilang golden core ang nabuo. Si Alex ay ganap na walang kaalam-alam. Ito ay dahil ang patuloy na epekto sa mga acupoint ay patuloy na bumubuo ng mga bagong gintong core. Matapos pumasok ang itim at puting enerhiya sa kanyang katawan, unang hinigop ito ng Divine Bone ni Emil. Pagkatapos ay tumalikod ito at umagos palabas. Ang enerhiya ay naging mas dalisay at mas angkop para sa mga pangangailangan ng kanyang kaluluwa at mga buto. Ang kanyang mga buto ay nag-evolve at ang makapal na nakaimpake na itim at puting rune ay lumitaw sa kanyang mga buto. Bone markings ba iyon? Hindi iyon alam ni Alex. Wala rin siyang lakas para pakialaman sila. Ang kanyang kaluluwa ngayon ay parang nagmetamorphosing, transcending, fissioning at parang umiikot sa isang tiyak na uri ng makalangit na gilingang bato, na nararanasan ang lahat ng uri ng pugiling.
Ang kanyang kaluluwa ay pinagbabatayan, minasa, pinunit at muling pinagsama. Sakit, pahirap, sari-saring kumpol ng alaala na nangyari sa nakaraan ang bumungad sa kanyang isipan. Bukod dito, nakalimutan na niya ang maraming alaala sa kanila, ngunit ngayon ay hindi na malinaw sa kanya. Naalala pa niya ang mga eksena noong sanggol pa lamang siya. Halimbawa, ang eksena noong kapanganakan pa lang niya. Ang kanyang ama, si William Rockefeller, na nasa sabik na maging isang ama sa unang pagkakataon na ang kanyang mga mata ay lumuha, at ang kanyang pagod na ina, si Brittany Rockefeller. May mga eksena pang ang lumabas sa isip niya. Habang hawak-hawak si Brittany sa kanyang mga bisig, hinalikan siya ni William at marahang sinabi, "Mahal, nagsumikap ka. Alam ko kung gaano ito kadelikado, ngunit nagawa mong ipanganak siya. Siya ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Ikaw ang pinakadakilang ina sa mundo. Congratulations, nanay." Ipinahayag ni Brittany ang pagmamahal ng ina. Napaka-espesyal niya. Hindi ko mahulaan kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap, ngunit tiyak na paprotektahan ko siya ng mabuti at bibigyan ko siya ng pinakamagandang buhay upang maging isang normal na tao na naniniwala sa katarungan at buhay. Congratulations din sa iyo, Dad. Puno ng pagkabigla si Alex nang makita ang gayong memory fragment. Normal ba para sa kanila na magkaroon ng ganitong uri ng nilalaman sa kanilang pag-uusap? Nagmumukha itong abnormal sa kanya sa anumang kaso. Napaka-espesyal ko. Aling bahagi ko ang espesyal? Nasa panganib ang nanay ko nang ipanganak niya ako. Anong uri ng panganib iyon? Bakit pakiramdam ko isa akong freak? Pagkatapos, nakakita siya ng mas nakakatakot na eksena. Sanggol pa lang siya nang makita niya ang kanyang ina, si Brittany, na mukhang bata pa at maganda. Gayunpaman, nakakagulat na lumulutang siya at naglalakad sa hangin. Hindi siya nananaginip, tama. Anong uri ng tao ang kanyang ina, si Brittany, noong siya ay isang sanggol? Siya lang ang pinakaordinaryong babae, tama ba? Kahit na ang kanyang ama ay isang malaking shot, hindi ba siya umalis ng bahay dahil sa pag-uusig noong siya ay bata pa at nabubuhay ng mahihirap na araw mula noon? Sa kanyang impresyon, ang kanyang ina na si Brittany ay isang ordinaryong tao na minsan ay naging vegetative dahil sa isang aksidente. Kung siya ay napakalakas, maaari niyang napatay noon ang mga Japanese ninja na iyon gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, hindi pa banggitin ang aksidente sa sasakyan. Sino kaya ang makakahawak sa kanya? May mga sikretong hindi niya alam tungkol sa kanya. Nang maisip ito ni Alex, nakaramdam siya ng kaawa-awa. Ang kanyang ama ay nagtago ng hindi mabilang na mga bagay mula sa kanya at walang sinabi sa kanya. Sa huli, ginamit pa niya ang mga buto ng isang matandang baboy para pekain ang kanyang kamatayan at makatakas. Tungkol naman sa kanyang ina, mula pa noong musmos pa lamang siya ay niloloko na siya nito. Lahat sila sinungaling. Bakit kailangan nilang magsinungaling sa akin? Nanlumo si Alex, ngunit ang mga alaala na iyon ay lumipas lamang, at ang matinding sensasyon ngayon ay ang sakit pa rin. Pakiramdam niya ay parang pinaghiwa-hiwa-hiwa ang kanyang kaluluwa, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi sinasadya. Ang walang katapusang yin-yang chi ay bumuo ng itim at puti na 8 trigram sa kanyang dagat ng kamalayan at nanginginig ng malakas hanggang sa isang tiyak na sandali. Lahat ng sakit ay agad na nawala, at ang pumalit dito ay isang liwanag sa dulo ng lagusan. Kabanata 2559. Nakita niya ang hindi mabilang na mga larawan ng abstract artistikong mga imahe sa harap niya. Isang maliwanag na buwan ang tumaas sa ibabaw ng dagat. Hinati ni Yin at Yang ang bukang liwayway at takip-silim. Ang mga puting ulap ay lumutang ng walang layunin sa loob ng 1,000 taon. Ang isa ay naghahangad na maabot ang langit at hawakan ang maliwanag na buwan. Sandali lang. Nadama niya na ang kanyang kaluluwa ay tila nahawakan ang ilang uri ng misteryosong domain mula sa bawat artistikong paglilihi, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay lumalaki ng mabilis. Sa tuwing nakakakita siya ng isang artistikong imahe, ang ilang enerhiya sa masining na imahe ay bumagsak at dumapo sa kanyang kaluluwa, na muling nagbabago sa kanyang kaluluwa. Nang maglaon, nakita niya ang walang katapusang walang kamatayang mga bundok, banal na dagat na may gininto ang liwanag, nakabitin na mga isla, bumabagsak na mga bituin, walang kamatayang mga pitch, walang hanggang langit na kawayan, at maging ang banal na bukal ng earthly immortal. Siya ruled at coveted bawat isa sa kanila na may pananabik. Gayunpaman,
Mabilis niyang inayos ang kanyang isip at bumalik sa kanyang pangunahing katawan. Hindi niya maiwasang magduda sa mga imaheng nakita niya sa kanyang kaluluwa. Hanggang sa huling sandali, isang sinag ng liwanag, tulad ng isang kulog na tumatagos sa gabi, ay lumitaw at tumama sa kanyang puso. Ang lahat ng mga pangitain ng kaluluwa ay nabasag at naglaho ng walang bakas. Maya-maya, nakakita siya ng lumulutang na masa ng liwanag. Ang masa ng liwanag ay hindi malaki, ngunit ito ay malabo. Si Alex, gayunpaman, ay nakakita ng balangkas ng sandata sa malabong masa ng liwanag na ito. Nagmukha itong espada, ngunit parang palakol. Boom! Ang 8 trigram ng yin-yang chi sa dagat ng kamalayan ni Alex ay biglang yumanig at sumugod patungo sa harapan ng misteryosong masa ng liwanag bago ito binalot. Nang bumalik ang kanyang kamalayan, bumalik sa normal ang lahat. Ang siksikan na itim at puti na mga marka sa kanyang mga buto ay unti-unting nawala sa kanyang mga buto, ngunit ang kanilang mga hitsura ay naging mas maputi at kahit na medyo kumikinang. Gising ka ba? Narinig ni Alex ang Mystic Maiden of the Nine Heavens na nagsasalita sa tabi niya pagkagising niya. Ha! Tumingin siya sa paligid at nakita niyang nasa ilalim pa rin siya ng Golden Buddha statue, pero wala na ang napunong black and white spring water kanina at si Shelly. Maging ang matandang monghe ay nawala na rin. Napatingin si Alex sa paa niya at saka tumingin sa Mystic Maiden. Naalala ko, ang matandang monghe na iyon ay naglabas ng maraming itim at puti na walang kamatayang bukal na tubig at sinabi na ito ay isang magandang pagkakataon. Kaya agad ko itong isinubsob. Hindi ka ba nakainom ng kaunti nito? Ang mga bagay na ito ay gumawa ng kamanghamanghang. Sinabi ng Mystic Maiden, hindi ako umiinom ng tubig na panghugas ng paa ng ibang tao. Ano? Ibinabad ng matandang monghe na iyon ang kanyang mga paa sa tubig na iyon. Hindi mo ba napansin? Marami ring cuticles doon. Sinadya iyon ng Mystic Maiden para lang makita ang reaksyon ni Alex. Sa sumunod na segundo, tinakpan ni Alex ang kanyang bibig at nagsuka. Damn! Masyadong nakakadiri iyon. Gayunpaman, matagal na niyang hinihigop at natunaw ang tubig ng yin-yang chi. Tsaka naubos na niya lahat, ano pa kaya ang may susukan niya kapag walang laman ang tiyan niya? Ito ay walang iba kundi isang kalokohan ng Mystic Maiden. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alex na ito ang tubig ng yin-yang chi at ipinaliwanag ang kahalagahan ng materyal na ito. Kung ang lugar na ito ay wala sa underworld at pinigilan ng Derayenji Temple sa loob ng maraming taon, tiyak na hindi nila mahahanap ang napakaraming yin-yang chi doon. Kahit na ang mga supreme at god-tier powerhouse ng mga santuwaryo ay hindi papansinin ang kanilang mga pagkakakilanlan at aagawin ang yin-yang chi kapag nakita nila ito dahil ito ay itinuturing na isang napakabihirang kayamanan. Agad na sinimulan ni Alex ang pagsuri sa kanyang katawan nang marinig iyon. Sa sumunod na segundo, tumalon siya, sumisigaw. Sa kanyang sorpresa, 2,999 Acke points sa kanyang katawan ang nakatanggap ng mga pambihirang tagumpay, at isang huling hakbang na lang siya mula sa pagkumpleto ng 3,000 Acke point. Kabanata 2,560. Ito ay masyadong mapangahas. Sandaling nag-isip si Alex. Ilang na-develop na Acke points ang mayroon siya bago ito. Ito ay tila 999 Acke points. Gayunpaman, nakabuo na siya ngayon ng 2,000 Acke points sa isang iglap at kulang ng isang Acke point upang makamit ang pagiging perpekto. Ang 3,000 Acke points sa katawan ng isang tao ay katumbas ng 3,000 gintong core. Ito rin ang omnipotent na aspeto ng 10-point forbidden spell. Kung ito ay ibang tao, sino ang maaaring magkaroon ng ganoon karaming gintong core? Ito ay hindi isang tanong tungkol sa tagumpay o kabiguan, ngunit ito ay isang tanong kung ang tao ay mamamatay o hindi. Tulad ng para sa mga ordinaryong tao na pinipino ang mga core ng enerhiya sa mga gintong core, ang bawat tao ay maaari lamang bumuo ng 3 mga core ng enerhiya at 3 mga gintong core sa karamihan. Hindi sila makakapagbunga ng higit pa riyan, at basta na lamang nilang hinuhukay ang kanilang mga libingan. Pagbuo ng mga gintong core gamit ang mga Acke point. Bukod dito, hindi kayang tanggapin ng mga Acke points ang kinakailangang pagkarga ng enerhiya ng mga gintong core at sesabog ito sa sandaling lumakas ang enerhiya. Kaya, ito ang kakayahan ng 10-point forbidden spell. Makakamit ko ang pagiging perpekto sa isa pang Acke point. I wonder what level 1 will reach after perfection. Napuno ng expectation si Alex.
Tiningnan niya ang kanyang sarili gamit ang panloob na paningin. Ang tagumpay ng mga ginintoang core na iyon ay nasa antas lamang ng kaluluwa at buto, at ang kanyang laman ay wala sa paligid, ngunit nakikita pa rin niya ang siksikan ng mga gintong core na lumulutang sa kanyang kaluluwa tulad ng mga bagong silang na bituin at naglalaman ng napakalaking enerhiya. Alam niya na ang mga golden core na iyon ay hindi pa umabot sa kanilang peak states, at kailangan pa rin nila ng accumulated growth sa mahabang panahon. Kahit na mayroon siyang 2,999 na golden cores, napansin niyang nasa beginner core formation stage na siya ngayon. Ang bawat gintong core ay nangangailangan pa rin ng pagpapakain ng walang katapusang enerhiya para sa pagpapahusay. Upang maabot ang isa pang antas, malamang na kailangan niyang linangin ang lahat ng ginintoang core sa estado ng peak core formation, tama ba? Paano ito? Tanong ng Mystic Maiden of the Nine Heavens sa tabi niya nang makita niya ang mga abnormalidad ng buto ni Alex. Dati, maraming siksikan, nakalilitong itim at puting mga pattern ng buto ang lumitaw sa kanyang mga buto. Ang mga pattern ng buto na ito ay kakaiba kaya medyo pamilyar ang Mystic Maiden of the Nine Heavens na parang nakita na niya ito sa isang lugar noon. Gayunpaman, hindi niya iyon maalala kahit sandali. Sinabi ni Alex sa Mystic Maiden ang totoo nang walang itinatago. Maaaring hanapin pa ng Mystic Maiden ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng kontrata. Nang malaman niya na kulang pa rin si Alex ng Golden Core sa kanyang katawan para makamit ang 3,000 Golden Core, hindi siya nakapagsalita ng matagal. May isa pang bagay. Ang aking kapangyarihan sa kaluluwa ay nakaranas ng ilang uri ng metamorphosis at ebolusyon, ngunit nakakita ako ng maraming artistikong larawan sa proseso. Halimbawa, isang maliwanag na buwan na sumisikat sa ibabaw ng dagat. Ang Mystic Maiden ay hindi estranghero dito, kaya't sinabi niya, ang pinag-uusapan mo ay ang pagpapakita ng cognitive domain, ang sagisag ng mental transcendence pagkatapos hawakan ang ilang mga batas ng napakalaking paglilinang. Ang kaharian na ito ay napakahiwaga at bihira na hindi mabilang na mga tao ang makakarating dito sa buong buhay nila. Hindi ko inaasahan na mararanasan mo ito kahit na hindi ka pa nagtagumpay sa pagkamit ng immortalization. Ipinapakita nito na mayroon kang disenteng talento sa paglilinang. Napakabihirang na para sa isang henyo na maranasan ang batas ng masining na imahe, at ituturing siya ng iba't ibang malalaking sekta bilang isang binhi para sa paglilinang. Nakakagulat, nakita mo ang napakarami sa kanila. Tumingin si Alex sa kanya. Ibig sabihin ba nito ay isang henyo ako sa mga henyo? Noong una ay gustong purihin siya ng Mystic Maiden. Ngunit nang sabihin niya iyon ng malakas, nagbago ang isip niya at sinabing, hindi iyon nagpapaliwanag ng anuman, di ba? Ang talento ay isang bagay, ngunit ang lakas ay iba. Nakakita na ako ng maraming mahuhusay na henyo na namamatay sa kamay ng mga taong may katamtamang talino sa huli. Iyon ay totoo. Gayunpaman, naisip niya, ito ba ang brat na ito ay isang uri ng pambihira? Paano makikita ng isang ordinaryong tao ang napakaraming manifestations ng mental domain? May schizophrenia kaya siya? Pagkatapos ay sinabi ni Alex, ngunit pagkatapos, isa pang masa ng liwanag ang lumitaw at pinawi ang lahat ng mga pangitain sa aking cognitive domain. Ano? Lalong nagulat ang Mystic Maiden. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol dito. Nang banggitin ni Alex ang bagay na iyon sa malabong masa ng liwanag na mukhang espada o palakol, natarante rin ang Mystic Maiden. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang bagay. Maya-maya, umiling siya. Hindi ko rin maibigay sa iyo ang paliwanag dahil ang iyong kalagayan ay medyo lampas sa normal na pamantayan, at ikaw ay isang pambihira. Saglit na nagkwentuhan ang dalawang tao. Biglang naalala ni Alex ang sugatang Daya at Shirley, at naghihintay pa rin sa labas ang grupo nila. Dahil tapos na ang usapin sa Shoryuji Temple at ang iilang Olympus tribe na iyon ay napatay na, dapat siyang pumunta at hanapin sila para maiwasan ang anumang aksidente. Gayunpaman, sinabi ng Mystic Maiden, alam mo ba kung gaano ka nakatagal dito? Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Natigilan si Alex saglit. Medyo hindi siya sigurado habang nagtanong, gaano na ba katagal? Itinaas ng Mystic Maiden ang 3 daliri. 3 araw. Agad na kinabahan si Alex. Dahil matagal na siyang hindi nakakalabas, tiyak na napagod si Daya at ang iba pa, sa pag-aakalang siya at ang Mystic Maiden ay namatay sa sira-sirang templo. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Umiling ang Mystic Maiden. Hindi yun 3 araw. 3 oras. Oh, ayos pa rin. Paano magiging 3 oras? 3 taon na. Buong 3 taon ka na rito. Napatulala na lang si Alex. 3 taon. Sigurado ka ba? Sa loob ng 3 taon, magkakaroon ng maraming mga variables sa isang lugar tulad ng underworld at maraming mga panganib sa mundong ito. Si Daya at ang iba ay hindi nakatagpo ng anumang mga panganib, tama ba? Siya ay tumalon, nabalisa, at nais na umalis. Tapos, parang may naalala siya at nagtanong, nakalabas ka na ba? Nakontak mo na ba si Daya at ang iba pa? Ikanaway ng Mystic Maiden ang kanyang kamay habang sinasabi, hindi ako makalabas. Ha? Pagkatapos ay nalaman ni Alex na ang pagkakatawang tao ng matandang monghe, si Revealer Maha, ay pumasok sa katawan ng Buddha at hindi na lumabas muli habang inilulubog niya ang kanyang sarili sa paglilinang ng Yin Yang Chi. Sinabi ng matandang monghe sa Mystic Maiden na siya ang tagapag-alaga dito at hindi maaaring umalis sa lugar na ito. Matapos niyang ibigay ang tubig ng Yin Yang Chi kay Alex, ang gintong estatwa ng Buddha ay nasa kakaibang estado na ngayon, at walang paraan upang mabuksan ang Shoraiyanji Temple. Nabuksan lamang niya ang tarangkahan at lumabas nang matapos na ni Alex ang kanyang paglilinang. Natigilan si Alex. Nakalubog pa rin siya sa saya ng lumalakas na battle power kanina, ngunit tila nakatanggap siya ng bolt mula sa asol. Pumunta ka. Go. Go. Pumunta na agad. 3 taon na. Walang aksidenteng magaganap, di ba? 3 taon nang naghintay ang Mystic Maiden, at matagal nang kalmado ang kanyang isipan, kaya dahan-dahan niyang sinabi, dahan-dahan lang. Sina Daya Stormer, Ins Larkin, at Shirley Hancock ay medyo makapangyarihan at may maraming mapagkukunan sa kanilang mga kamay. Bago ka pumasok, nakaligtas silang ligtas sa loob ng 2 taon. Ngayon na ilang beses na silang mas makapangyarihan kaysa dati, hindi na ito dapat maging problema para sa kanila. Sa sinabi nito, sino ang makakagarantiya na walang aksidenteng mangyayari? Ilang beses na sumulyap si Alex kay Revealer Maha at same time na yumuko sa kanya. Sir Monk, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng Yin Yang Chi. Ibibigay ko ang kaunti sa aking banal na kapangyarihan bilang kapalit. Inabot niya at inilagay ang kanyang kamay sa gininto ang katawan, patuloy na bumubuhos ang banal na kapangyarihan. Ang gininto ang katawan na iyon ay agad na kuminang ng napakatalino. Narinig ni Alex ang boses ni Revealer Maha. Magaling, magaling. Isa kang tagapagmana ng Saite Garba at hindi isang tagalabas, kaya dapat kitang tulungan. Sana ay mabilis kang lumaki upang makamit ang kaligayahan ng maaga. Ama taba, dam. Kakaibang sigaw ni Alex, sinisikap mong hilingin sa akin na mamatay ng maaga. Ang kaligayahang ito ay hindi ang iba pang kaligayahan. Go! Marahang iwinagayway ni Revealer Maha ang kanyang gintong palad. Agad na lumabas si Alex at ang Mystic Maiden sa pasukan ng napuno ng ambon na Shoraiyanji Temple na parang nakasakay sa mga ulap. Tumingin sa ibaba si Alex at nakita ang ilang uri ng iskarlata na nakasulat sa berdeng slab ng bato sa pasukan ng Shoraiyanji Temple. Alex, 1 buwan na. 1 buwan kang nawawala. Walang sino man sa amin ang nakakaalam ng iyong sitwasyon, ngunit naniniwala ako na ikaw ay walang alinlangan na buhay pa. Hindi naligtas ang paligid ng maliit na templo. May sumulpot na mga tri-alist at pinuntirya kami, kaya plano naming bumalik muna sa dati naming tirahan. Kung nakita mo ang mensaheng ito, halika at salubungin kami kaagad. Sa madaling salita, ang sulat na ito ay naiwan 1 buwan pagkatapos pumasok si Alex at ang Mystic Maiden sa Shoraiyanji Temple, at 2 taon at 11 buwan na ang nakalipas mula noon. Masyadong delikado para sa kanila ang matarget ng mga tri-alist sa oras na iyon. Kaya naman, nagtaka siya kung kumusta na sila ngayon. Nang ibabaw ang pag-aalala kay Alex. Gayunpaman, may iba pang sulat na lumitaw sa berdeng slab ng bato. 1 buong taon na ang lumipas. Ayos ka pa ba? Miss na kita. Sinira ng mga tri-alist ang kuweba at tinugis kami sa loob ng 1 buong taon. Buti na lang at buhay pa tayong lahat. Yung mga tri-alist na humabol sa amin ay patay na. Plano naming magtungo sa timog. Narinig ko na ang isang sinaunang lungsod na may hindi mabilang na mga pagkakataon ay lumitaw sa timog. Kapag medyo lumakas na ako, siguradong babalik ako para gibain itong sirang templo. Habi, nandito na naman ako.
2 taon at kalahati na ang nakalipas mula nang mawala ka, ngunit hindi ko pa rin mabuksan ang pinto ng nasirang templong ito. Thud. Ang mga sira-sirang pinto ng templo ay sumara. Mukha pa itong maliit na sira-sirang templo. Pumunta ka. Bumalik tayo sa kuweba at hanapin sila. Sabi ni Alex sa Mystic Maiden. Sandali lang. Tingnan mo, may mga salita dito. Sabi ng Mystic Maiden habang nakaturo sa lupa. Kabanata 2562. Maraming makapangyarihang mga sundalong bangkay ang lumitaw sa sinaunang lungsod sa timog, at bawat isa sa kanila ay may mga pattern ng buto maliban sa pula. Si Lou Henderson ay patay na. Namatay siya dahil sa akin. Nahihiya akong harapin ang pamilyang Henderson. Si Shirley ay malubhang nasugatan at nawala ang isang kamay. Hindi naligtas ang lugar na ito. Lumabas na ang mga bangkay na sundalo ng sinaunang lungsod, kaya plano naming tumungo sa silangan. Kung maaari ka pa ring lumabas at makita ang mga salitang ito, maging mas maingat. Hihintayin kita, Daya. Mayroong 3 mga mensahe sa kabuuan. Ang pinakahuling isa ay isinulat kalahating taon na ang nakalipas. Pagkatapos, wala nang ibang mensahe. Ang mga font na iyon ay sa mga kamakailang Amerikanong font. Gumamit din sila ng phonetics at abbreviation sa ilang kritikal na lugar. Ito rin ang nakagawian sa internet ng modernong lipunang Amerikano. Kahit na tingnan ng mga trialist ang mga salitang ito, tiyak na hindi nila mauunawaan ang mga ito. Namatay si Charming Henderson. Nawalan ng kamay si Shirley Hancock. Sandaling nagkatinginan sina Alex at ang Mystic Maiden at hindi maiwasang mabigat ang loob. Ano sa lupa ang mga bangkay na sundalo? Habang ang dalawa ay mabigat ang loob at nakatingin sa isa't isa, ang maliit na nasirang templo sa likod ay biglang kuminang ng husto habang ang hindi mabilang na mga tekstong Budista at magagandang himig ay lumitaw. Maging ang mga liwanag na sinag ay sumugod palabas sa buong maliit na templo. Kaagad pagkatapos, ang Shoryuji Temple ay nawala sa manipis na hangin sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ni Alex at ng Mystic Maiden. Isang kalawakan na lamang ng mabuhangin na durog na bato ang naiwan sa orihinal na lugar. Ito ay, siguro napunta siya sa pag-iisa. Medyo hangin na ang lakas ni Revealer Maha. Sa tingin ko, mahirap para sa kanya na sugpuin ang underworld na ito ng mag-isa. Malamang na kailangan pa niyang umasa sa kakayahan ng Derayenji Temple, kaya isa lang siyang tagapagsalita. Sumang-ayon si Alex sa hula ng Mystic Maiden. Maya-maya lang, may naramdaman silang dalawa. Parang may nakatitig sa kanila. May malapit ba? Agad naging mapagmatsyag ang dalawa. Hindi nagtagal ay natuklasan nila na ang mga palumpong ay umuugoy na may umaalon na chi sa harap ng luntiang halaman. Hindi bababa sa 6 na tao ang sumugod mula sa mga palumpong sa napakabilis na bilis, sabay-sabay na kinugkob si Alex at ang Mystic Maiden. Sa paghusga mula sa mga outfits, hindi sila ang mga Olympus Tribe o ang mga trialist ng Galaxy Nova. Ang bawat isa ay nagsusuot ng parehong mga damit na panlaban, na nakikilala sa pamamagitan lamang ng itim at puti. Mayroong 4 na itim at 2 puting damit sa 6 na tao. Mula sa mga pagkakaiba sa kanilang mga aksyon, ang mga nakasuot ng itim na damit ay dapat na mga lalaki, samantalang ang mga nakasuot ng puting damit ay mga babae. Sa ilalim ng mga damit panlaban, pareho sila sa kanila, lahat sila ay mga kalansay. Whoosh! Inilabas ni Alex ang kanyang Athena's Golden Spear. Samantala, hinawakan ng Mystic Maiden ang RSH's bow sa kanyang mga kamay. Hinarap ng dalawa ang paparating na kalaban ng pabalik-balik. Sandali lang. Huwag kang umatake. Akmang sasalakayin na ng magkabilang panig ang isa't isa, may biglang nagsalita na nakasuot ng puting damit panglaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Alex na naiintindihan niya ang taong ito. Ito ay isang karaniwang sinaunang wika na kabilang sa universo. Nang matanggap ni Alex ang legacy ng Ultimate Book of Medicine, natutunan na niya ito. Narinig din iyon ng Mystic Maiden, kaya malamig siyang nagtanong, "Sino kayo?" Tumingin sa ibaba si Alex at nakita ang ilang uri ng eskarlata na nakasulat sa berdeng slab ng bato sa pasukan ng Shoryuji Temple. Alex, 1 buwan na. 1 buwan kang nawawala. Walang sino man sa amin ang nakakaalam ng iyong sitwasyon, ngunit naniniwala ako na ikaw ay walang alinlangan na buhay pa. Hindi naligtas ang paligid ng maliit na templo. May sumulpot na mga trialist at pinuntirya kami, kaya plano naming bumalik muna sa dati naming tirahan. Kung nakita mo ang mensaheng ito,
Halika at salubungin kami kaagad. Sa madaling salita, ang sulat na ito ay naiwan isang buwan pagkatapos pumasok si Alex at ang Mystic Maiden sa Shoryuji Temple, at 2 taon at 11 buwan na ang nakalipas mula noon. Masyadong delikado para sa kanila ang matarget ng mga tri-A-list sa oras na iyon. Kaya naman, nagtaka siya kung kumusta na sila ngayon. Nang ibabaw ang pag-aalala kay Alex. Gayunpaman, may iba pang sulat na lumitaw sa berdeng slab ng bato. 1 buong taon na ang lumipas. Ayos ka pa ba? Miss na kita. Sinira ng mga tri-A-list ang kuweba at tinugis kami sa loob ng 1 buong taon. Buti na lang at buhay pa tayong lahat. Yung mga tri-A-list na humabol sa amin ay patay na. Plano naming magtungo sa timog. Narinig ko na ang isang sinaunang lungsod na may hindi mabilang na mga pagkakataon ay lumitaw sa timog. Kapag medyo lumakas na ako, siguradong babalik ako para gibain itong sirang templo. Hubby, nandito na naman ako. 2 taon at kalahati na ang nakalipas mula nang mawala ka, ngunit hindi ko pa rin mabuksan ang pinto ng nasirang templong ito. Maraming makapangyarihang mga sundalong bangkay ang lumitaw sa sinaunang lungsod sa timog, at bawat isa sa kanila ay may mga pattern ng buto maliban sa pula. Si Lou Henderson ay patay na. Namatay siya dahil sa akin. Nahihiya akong harapin ang pamilyang Henderson. Si Shirley ay malubhang nasugatan at nawala ang isang kamay. Hindi naligtas ang lugar na ito. Lumabas na ang mga bangkay na sundalo ng sinaunang lungsod, kaya plano naming tumungo sa silangan. Kung maaari ka pa ring lumabas at makita ang mga salitang ito, maging mas maingat. Hihintayin kita, Daya. Mayroong 3 mga mensahe sa kabuuan. Ang pinakahuling isa ay isinulat kalahating taon na ang nakalipas. Pagkatapos, wala nang ibang mensahe. Ang mga font na iyon ay sa mga kamakailang Amerikanong font. Gumamit din sila ng phonetics at abbreviation sa ilang kritikal na lugar. Ito rin ang nakagawian sa internet ng modernong lipunang Amerikano. Kahit na tingnan ng mga tri-A-list ang mga salitang ito, tiyak na hindi nila mauunawaan ang mga ito. Namatay si Charming Henderson. Nawalan ng kamay si Shirley Hancock. Sandaling nagkatinginan sina Alex at ang Mystic Maiden at hindi maiwasang mabigat ang loob. Ano sa lupa ang mga bangkay na sundalo? Habang ang dalawa ay mabigat ang loob at nakatingin sa isa't isa, ang maliit na nasirang templo sa likod ay biglang kuminang ng husto habang ang hindi mabilang na mga tekstong Budista at magagandang himig ay lumitaw. Maging ang mga liwanag na sinag ay sumugod palabas sa buong maliit na templo. Kaagad pagkatapos, ang Shoryuji Temple ay nawala sa manipis na hangin sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ni Alex at ng Mystic Maiden. Isang kalawakan na lamang ng mabuhangin na durog na bato ang naiwan sa orihinal na lugar. Ito ay, siguro napunta siya sa pag-iisa. Medyo hangin na ang lakas ni Revealer Maha. Sa tingin ko, mahirap para sa kanya na sugpuin ang underworld na ito ng mag-isa. Malamang na kailangan pa niyang umasa sa kakayahan ng Derayenji Temple, kaya isa lang siyang tagapagsalita. Sumang-ayon si Alex sa hula ng Mystic Maiden. Maya-maya lang ay may naramdaman silang dalawa. Parang may nakatitig sa kanila. May malapit ba? Agad naging mapagmatsyag ang dalawa. Hindi nagtagal ay natuklasan nila na ang mga palumpong ay umuugoy na may umaalon na chi sa harap ng luntiang halaman. Hindi bababa sa 6 na tao ang sumugod mula sa mga palumpong sa napakabilis na bilis, sabay-sabay na kinugkob si Alex at ang Mystic Maiden. Sa paghusga mula sa mga outfits, hindi sila ang mga Olympus Tribe o ang mga tri-A-list ng Galaxy Nova. Ang bawat isa ay nagsusuot ng parehong mga damit na panlaban, na nakikilala sa pamamagitan lamang ng itim at puti. Mayroong 4 na itim at 2 puting damit sa 6 na tao. Mula sa mga pagkakaiba sa kanilang mga aksyon, ang mga nakasuot ng itim na damit ay dapat na mga lalaki, samantalang ang mga nakasuot ng puting damit ay mga babae. Sa ilalim ng mga damit panlaban, pareho sila sa kanila, lahat sila ay mga kalansay. Whoosh! Inilabas ni Alex ang kanyang Athena's Golden Spear. Samantala, hinawakan ng Mystic Maiden ang RSH's bow sa kanyang mga kamay. Hinarap ng dalawa ang paparating na kalaban ng pabalik-balik. Sandali lang. Huwag kang umatake. Akmang sasalakayin na ng magkabilang panig ang isa't isa, may biglang nagsalita na nakasuot ng puting damit panglaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Alex na naiintindihan niya ang taong ito. Ito ay isang karaniwang sinaunang wika na kabilang sa universo.
Nang matanggap ni Alex ang legacy ng Ultimate Book of Medicine, natutunan na niya ito. Narinig din iyon ng Mystic Maiden, kaya malamig siyang nagtanong, "Sino kayo?" Kabanata 2564. Ang katawan ni Johan Wilderman ay biglang nanigas. Kaagad pagkatapos, dumura siya ng isang bibig ng dugo ng kaluluwa, at ang aura sa kanya ay agad na nalanta. Para sa isang immortal na ranggo na cultivator, ang immortal will of life ang kanyang pundasyon, ang batayan ng lahat ng chi, mga diskarte sa paglilinang, at mga batas na kailangan niyang umasa. Bagamat kayapan niyang i-condense ang immortal will of life matapos itong sumabog, ang pinsalang natanggap niya ay tiyak na hindi maliit at sapat na upang maging nakamamatay. Kinailangan niyang gumugol ng hindi bababa sa 3 buwan sa pag-condensed muli sa gulong ng buhay. Higit pa rito, ang gulong ng buhay na sumabog noon ay may depekto. Katulad ng isang basag na florera, ito ay magkakaroon ng basag na texture pagkatapos itong idikit pabalik. Hinding-hindi ito maaayos maliban na lang kung dinurog ang lahat at naging pulbos bago ito pinakinang at muling pinaputok. Gayunpaman, hindi na ito magiging katulad ng florera na dati. Kaya naman, maiisip ng isa ang kasalukuyang kalagayan ni Johan. Shock, galit, at nagkaroon pa ng kawalan ng pag-asa. Ang mga ekspresyon ng ilang taong kasama niya ay nagbago ng husto dahil hindi nila inaasahan ang ganoong resulta. May sumigaw. Ang babaeng iyon na may malutong na boses ang nagsabi na si Johan ay walang utak at walang utak. Siya ngayon ay sumisigaw sa gulat at takot na ang kanyang boses ay umabot sa langit na parang tumatagos sa mga ulap. Medyo disoriented siya. Paano ito posible? Si Johan Wilderman ay kalahating hakbang patungo sa Heavenly Immortal at nagtataglay ng mahigit 100 berdeng pattern ng buto. Paano kayang basagin ng sino man ang kanyang gulong ng buhay? Hindi ba siya nakahubad? Hindi ba siya mahina? Kasabay nito, ang ilang mga tao ay umatras, mabigat ang loob. 2 tao na nagpakawalan ng kanilang immortal wills of life ay nagmamadaling iniwan sila. Malalagay sila sa matinding problema kung ang kanilang wills of life ay madudurog tulad ng kay Johan. Si Luna Freya, na nagsabi lang na dapat nilang supalan ang mga kalaban ng hindi lumalaban, ay nakatanggap ng isang sampal sa mukha sa lugar. Nagmamadali niyang sinabi, "Huwag kang magkalat. Lahat, magkadikit." Johan, umatras at pagalingin ang iyong sarili sa mismong lugar. Nakipagkamay si Alex at nakaramdam ng konting sakit. Nagulat siya ngunit namangha sa resultang ito. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa suntok na iyon kanina. Pansamantalang suntok lang iyon sa 50% ng kanyang lakas. Gusto niyang subukan ang kakayahan ng taong iyon, ngunit hindi niya inaasahan na madudurog niya ang gulong ng buhay sa isang sampal. Itong gulong ng buhay mo ay peke, di ba? Napakarupok nito, pero gusto mo pa rin akong lumuhad at humingi ng awa. Sabi ni Alex habang naglalakad pasulong. Sino sa inyong mga lalaki dito ang may tunay na immortal will of life? Subukan kong sampilan ito para malaman kung kasing fragile ba ito nang sa kanya. Hoy, bakit wala kang sinasabi? Bakit ang liit mo? I'll call the shots then. Nandyan ka. Tinuro ni Alex si Luna Freya. Nakasuot siya ng puting damit panglaban at 5 talampakan 7 ang taas. She was just a skeleton anyway, kaya hindi na kailangan pang malaman ni Alex kung ano ang itsura niya bago siya hinawakan nito. Mamatay. Hindi alam kung ang tahimik na lalaki sa likod ay ang nobyo ni Luna Freya, ngunit bigla siyang nagkaroon ng napakalaking hangarin na pumatay habang hinahampas niya ang palso ni Alex. Kasabay nito, ang iba pang ilang mga tao ang lahat ng lashes out. May nagdure ng dumadagandong na puting liwanag. Ang isa pa ay nagwagayway ng kanyang kamay at nagpadala ng isang phantasm. Ito ay isang nakakapasong ibong apoy. Hindi rin nagdalawang isip si Luna Freya. Agad siyang napaungol sa nakamamanghang kapangyarihan ng kaluluwa. Isa itong mental attack. Higit pa rito, naintindihan din niya ang mga pangitain ng mga batas sa larangan ng pag-iisip at nagpatawag ng dagat ng mga bulaklak, na lumilipad patungo kay Alex. Nang makitang biglang humarap si Alex sa ganoong delikadong sitwasyon, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay tila walang pakialam sa kanya. Malabo siyang tumingin sa kagubatan sa gilid ng kanyang mata. Kung ikukumpara sa mga taong nauna sa kanya, mas pinapahalagahan niya ang mga galaw ng mga taong iyon. Sa kanyang sandali, lumubog ang mukha ni Alex. Wham! Inapakan niya ang kanyang paa sa lupa at umungol.
Ang isang mas malaking mental domain ay agad na pinalamutian ng tuloy-tuloy na mga pangitain sa lupa. 10,000 matayog at malalaking walang kamatayang bundok at libu-libong walang katapusang espiritual na lawa ang bumuhos upang walang awa na bumagsak sa sakop ng mga bulaklak ni Luna Freya. Anong mga pangitain sa isip ang mga ito? Agad namang namangha si Luna Freya at naramdaman niyang parang tinatapakan siya ng 10,000 alpaka. Ang mabango at makulay na dagat ng mga bulaklak na dinurog ng napakalaking kabundukan at nabautizemuhan ng baha ay mabilis na nalaglag at nalanta, na naging sanhi ng pagkawasak ng buong kaisipan. Kasabay nito, Kabanata 2565. Kinulat ni Alex ang kanyang mga daliri at pinitik ang papalapit na espada sa likod ng chaperon gamit ang isang ding. Ang 2,979 na golden core sa kanyang katawan ay dahan-daang umiikot at nagbigay ng enerhiya sa kanya. Binalot din ng black and white rune ang kanyang mga daliri. Ang flick na ito ay talagang pambihira. Bumilis ang tibok ng puso ng chaperon habang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa hawakan ng espada. Sa kanyang pagtataka, halos hindi niya mapanatiling matatag ang talam, at isang malakas na puwersa ang kumalat mula rito, na tumama sa kanya. Pakiramdam niya ay hinampos siya ng meteorite mula sa langit, na naging dahilan ng pag-atras niya ng magkasunod. Ang kanyang mga stump ay bumuo ng ilang malalalim na bunganga, at huminto lamang siya sa kanyang mga landas pagkatapos gumawa ng 5 hakbang paatras. Basag. Isang bahagyang kaluskos ang hindi inaasahang nagmula sa kanyang talam. Sa isang sulyap, ang flick ay nagkaroon ng bitek sa talam. Ito ay masyadong mapangahas. Napatulala ang lalaki, pabayaan ang iba pang mga taong may mahinang antas ng paglilinang. Binasag ni Alex ang pag-atake ng ibong apoy sa pamamagitan ng isang sampal. Tungkol naman sa dumadagandong na puting liwanag, nilunok pa ito ni Alex ng isang lagok bilang gamot na pampalakas sa ilalim ng nakatutuwang tingin ng kabilang partido. Napuno na naman ng patay na katahimikan ang eksena. Gayunpaman, kung paanong si Alex ay dominanteng nalutas ang alon ng mga pag-atake at sa panahon ng agwat bago ang ikalawang alon ng mga pag-atake, ang mga taong nagtatago sa kakahuyan ay umatake. Isang kakaibang liwanag, isang asol na balahibo na arrow na may aura ng mga batas ng kamatayan na bumaril sa kakahuyan sa dibdib ni Alex. Swoosh! Kasabay nito, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay nagpakilos sa kanya. Nagpakawala siya ng pulang kumikinang na guhit gamit ang kanyang RSH's bow para harangin ang pag-ataking iyon. Wham! Nagsalubong ang 2 palaso sa hangin. Nakapagtataka, ang isang pagsabog na may paglitaw ng mga itim na ilaw na sinag ay halos pamunit sa paligid na walang laman. Ang berdeng arrow ng kalaban ay nag-snip, ngunit ang arrow mula sa Mystic Maiden's RSH's bow ay malakas pa rin. Ang pinaputok na palaso ay mabangis na pumasok sa kakahuyan at nagdulot ng mas malakas na pagsabog, nagpasabog ng malawak na halaman at nagsiwalat ng figure ng isang tao. Iyon ay isang lalaking nakabalot ng berdeng damit panglaban. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng dumi at mukhang labis na kahabag-habag mula sa putok ng palaso ng Mystic Maiden, ngunit tumayo siya at hindi tumakas. Sa halip, nagulat siya habang nakatingin sa palaso ng RSH's bow sa pagitan ng kanyang mga tadyang. Ito ay dahil nakita niya ang pulang arrow na mabilis na natutunaw na parang hindi ito isang tunay na bagay. Inabot niya ito para hawakan, lalo lang siyang nabigla. Hindi niya ito mahawakan nang dumaan ang kanyang mga daliri sa katawan ng palaso. Kasabay nito, ang isang balahibo na palaso na may mahinang pulang kinang ay mabilis na nagpakita sa lalagyan ng Mystic Maiden. Sa sandaling ang mabalahibong palaso sa lalaking iyon ay ganap na nawala, ang may balahibo na palaso sa palaso ng Mystic Maiden ay natapos din ang pagpapakita nito. Ang mahiwagang arrow na iyon ay buhay at maaaring bumalik ng mag-isa pagkatapos itong mabaril. Nagulat ang lalaki, ngunit ang kasakiman ay lumitaw sa kanyang mga mata pagkatapos noon. Tinapakan ni Alex ang sternum ni Luna Freya gamit ang isang paa at malamig na sinabi, "Tawagin mo ang lahat ng iyong mga kasama. Aayusin ko sila minsan at para sa lahat." Ang Xavian sword na nasa kanyang kamay ay dumapa sa leeg ni Luna Freya. Kung pipilitin niya ang kanyang kamay ngayon, maaari niya itong putulin kaagad. Bumagsak si Luna Freya sa lupa, at nanigas ang kanyang katawan. Siya ay mapanlikha at may marangal na pagkakakilanlan, isang pambihirang background, at pambihirang talento. Kahit kailan ay hindi pa siya natrato ng ganoon, kaya malapit na siyang sumabog sa galit. Siya,
Gayunpaman, alam na walang silbi ang magalit, kaya agad niyang sinabi, wala kaming iba. Ang mga nasa gubat ay hindi natin mga tao. She was quick-witted and instantly continued, masasabi ko na tayo ay kabilang sa iisang mundo at universo. Bakit hindi tayo magtulungan at labanan ang mga dayuhang kalaban? Wala kaming masamang intensyon sa iyo. Kabanata 2566. Magtrabaho ng sama-sama. Masyado kayong mahina. Napatingin si Alex sa mga taong iyon. Ito ay maliwanag na sila ay natakot sa labas ng kanilang mga buto. Sa kabila ng maraming tao na umaatake, nagawa pa rin niyang talunin ang mga ito. Bukod dito, nasa tabi niya ang mistikong dalaga dahil nakakatakot ang palason na ipinutok niya. Whoosh! Biglang, 10 tao o higit pa ang sumugod mula sa kagubatan. Lahat sila ay nasa makukulay na pananamit na may iba't ibang estilo. Lahat sila ay tila nakasuot ng damit, at ang kanilang estilo ay katulad ng mga Novians na kanilang nakasalubong noon. Sa paghusga sa kung paano sila nagsalita, sigurado si Alex na ang mga taong ito ay, sa katunayan, mga pagsubok mula sa Galaxy Nova. Gusto ko ang busog niya. May tumuro sa Mystic Maiden at sumigaw. Gusto ko ang espadang iyon. Ang dalawang ito ay lumabas mula sa sirang templo, kaya't huwag silang patayin. Patayin ang natitira. Pinalibutan sila ng mga Novian na ito, bawat isa ay may hawak na iba't ibang armas. Hindi lang malamig na sandata ang nandoon, kundi maging ang mga maiinit na sandata. Dahil nailok nila ang kanilang mga target, ang mga taong ito ay sumalakay ng walang pag-aalinlangan. Boom! Agad namang nagpaputok ng pampasabog ang mga may maiinit na armas patungo kay Lunafreya at sa kanyang grupo. Ito ay maliwanag na ang mga ngaso ay naging biktima. Kanina pa naghihintay dito ang team ni Lunafreya para tambangan si Alex at ang Mystic Maiden, pero nasa likod din nila ang mga Novians. Ang mga Novian na ito ay mas malakas pa kaysa kay Alisa, ang kanilang mga sandata ay napakahusay din. Sa loob lamang ng ilang sandali, hindi bababa sa 10 light bomb ang binaril patungo sa mga ngaso. Si Johan ang pinakamalas sa kanilang lahat, ang kanyang immortal will of life ay nabasag dahil sa impact, na nagdulot ng matinding pagbaba sa kanyang lakas. Siya rin ay malubhang nasugatan at bilang ang pinakamataas at pinakamalaki sa grupo, ilang bomba ang nagkulong sa kanya bilang target. Maaaring mukhang moderno ang maiinit na mga sandata na ito, ngunit na-activate ang mga ito ng asensya ng Earth. Ito ay simpleng pambihirang kapangyarihan. Mag-ingat ka, may sumigaw, nanlaki ang mga mata. Ngunit huli na ang lahat ng naririto ay nakalock bilang target. Sa makatuwid, ang lahat ay kailangang harapin ang hindi bababa sa isang bomba o dalawa. Hindi nila may iligtas ang kanilang mga sarili kahit na gusto nilang masira ang katawan ni Johan. Ang kanyang balangkas ay nabasag sa maliliit na piraso, na ipinadala sa paglipad sa hangin. Ang kanyang kaluluwa ay nawasak din sa isang iglap. Ang iba ay hindi namatay, ngunit sila ay kasalukuyang nasa mahirap na estado. Napunit ang puting battlesuit ni Lunafreya, at nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Ito ay dahil likas na ginamit ni Alex ang kanyang Xavian Sword upang bahagyang harangan ang pag-atake. Mas masahol pa sana siya kung hindi. Ang pinakamakapangyarihan sa grupo ay isa pang babae. Hindi siya masyadong malakas, ngunit ang kanyang mga kayamanan ay malinis. Isang matingkad na pulang bowl ang apoy ang nakapalibot sa kanya na parang isang phoenix ang pumulupot sa kanyang balangkas. Pinipigilan ng ibong ito ang lahat ng mga light bomb na tumututok sa kanya, ngunit hindi siya nasaktan kahit kaunti. Lun. Matapos makitang nasugatan ang kanyang kaibigan, sumugod ang babae, umaasang protektahan ang kanyang kasama sa phoenix. Gayunpaman, ang kanyang mga kayamanan ay inilaan lamang upang protektahan ang tagapagsuot nito at walang sino mang isasaalang-alang. Kaya kahit yakapin niya ng mahigpit si Lunafreya, ang harap niya lang ang mapoprotektahan niya, hindi ang likod niya. Dahil hindi siya makagalaw ng malaya, gayunpaman, binomba si Lunafreya sa kanyang likuran. Nagpakawala siya ng isang masakit na panaghoy habang nabali ang kanyang mga buto. Mapalad na nakasuot siya ng ilang disenteng kayamanan ng pagtatanggol. Kasama ang kanyang sariling mystical defense skills, nagawa niyang bahagyang kanselahin ang pag-atake. Mamatay sana siya kung hindi. Lun. Ayos ka lang ba? Kabanata 2567. Isang chaperone ang sumugod,
nakatayo sa harap ng dalawang babae, na sinasalubong ang mga pag-atake. Ang kanyang malalim at itim na mga saksakan ay tila nanlilisik kay Alex na may masamang hangarin. Hindi ka ba lalaban? Nandito ang mga taong ito para sa iyo. Kinaladkad tayo dito ng walang dahilan. Nagkibit balikat si Alex. Salamat, hula ko. Gusto mo ng medal para dyan. Nandito rin ang mga taong ito para bigyan siya ng problema, kaya halatang wala siyang balak na iligtas sila. Frustrated at inis, walang choice ang chaperone kundi harapin ang mainit na pag-atake ng sandata ni Novian. Alam niyang hindi sapat ang isang espada, kaya naglabas siya ng isa pa. Inilagay ang dalawang espada sa harap ng kanyang katawan, nagawa niyang i-flick ang mga bomba palayo. Si Alex at ang Mystic Maiden naman ay itinuring na parang palamuti lamang na walang pinapansin. Dahil doon, pumunta si Alex sa gilid ng Mystic Maiden, na wala sa likod ni Luna Freya. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang maliit at buto-buto na baywang at sinabing, sa tingin ko ay hindi tayo kailangan dito, kaya siyaw. Kanina pa nakatitig si Luna Freya kay Alex. Kaya nagulat siya, hindi inaasahan na gagamit siya ng instant teleportation. Nako, tatakbo sila. Teka, may alam ako tungkol sa kasama mo. Bigla niyang tinawag si Alex. Kung wala akong mahanap na ibang paraan dito, tiyak na mamamatay tayo dito ngayon. Ano? Natigilan si Alex, hindi pa ina-activate ang instant teleportation. Kilala mo ang kasama ko. Kasabay nito, nakahinga rin ng maluwag ang mga Novians. Nang mapansin nila si Alex na gumagamit ng instant teleportation, alam nilang may mali. Ang dalawang pinakamahalagang tao dito ay dapat na nagsisikap na makatakas. Muli, nalampasan nila ang aming inaasahan. Sa katotohanan, ang grupong ito ay binubuo ng unang 4 na Tri-A-list na unang lumabas sa Galaxy Nova. Nang mamatay si Alisa, nagpatawag sila ng isang taong may kakayahan at nalaman na ang ilang mga katutubo ay malamang na nakabisado ang kapangyarihan ng sinaunang Budismo. Matapos marinig iyon, ang mga taong ito ay nabigla sa kaibuturan. Inakala nilang lahat na tanging ang mga nakabisado ang kapangyarihan ng sinaunang Budismo ang tunay na makapasok sa Derayenji Temple. Dahil maraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang sinumang may sinaunang kapangyarihang Budismo, naisip nila na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paghahanap ng anumang impormasyon na makikita nila kay Alex at sa kanyang grupo. Nakakalungkot lang na si Alex at ang iba ay itinalaga ang kanilang mga puso sa pagsasaliksik ng mga pattern ng buto pagkatapos makuha ang singsing ni Alisa. Sa pagkukulong sa kanilang sarili sa kuweba sa loob ng 3 buwan, ang mga Novians ay hindi makahanap ng anumang mga pahiwatig sa kanila. Nang maglaon, umalis ang grupo sa kuweba at natagpuan ang Shoraiyanji Temple. Gayunpaman, habang mas lumalalim si Alex sa templo, bumalik si Daya at ang iba pa sa kuweba para makapagtago sila. Ngunit natagpuan ng mga Novians ang kanilang mga landas, kaya nag-iwan ng mensahe si Daya at sinabi sa kanya na sila ay hinabol ng mga Novian Tri-A-list sa loob ng 1 taon. Mapalad na ang mga taong ito ay hindi ganoon kalakas, kaya ang kanilang pagtambang ay nauwi sa kanila na natalo. Ngunit ang pangkat na ito ay malinaw na mas malakas. Alam nilang espesyal ang sira-sirang templo dahil hindi nila nabuksan ang pinto sa kabila ng paggamit ng lahat ng paraan na naiisip nila. Ito ay hindi karaniwan. Pagkatapos noon, nalaman pa nilang nag-iwan ng mensahe si Daya sa paligid, kaya naisip nilang may malaking lihim na nakatago sa loob. Sa kabila nito, napakalakas ni Daya. Mayroon din siyang maraming mahimalang kakayahan. Hindi nila siya mahawakan, kaya maaari lamang silang manatili dito at naka-standby. Ngayong nagpakita na sina Alex at Mystic Maiden, hindi nila inaasahan ang surpresang pag-atake ni Luna Freya, lalo pa ang katotohanang alam ni Alex ang tungkol sa instant teleportation. Dayela, isara ang espasyong ito. May sumigaw. Noon lang, may isang taong nakasuot ng purple na suit ang humawak ng mahigit 20 bandila at idinikit sa lupa sa bilis ng kidlat. Inilagay sa isang kakaibang porma sayon, ang mga watawat ay kumikinang sa isang mahiwagang kinang. Ang enerhiya ay dumaloy sa paligid, nagpapalabas ng mga sinag ng liwanag habang ang mga watawat ay bumulusok sa lupa. Dahil dito, nalock ang lugar na ito. Hindi na ituloy ni Alex ang pag-teleport. Napatingin si Alex sa bandila, pagkatapos ay sa porma sayon sa lupa. Hindi niya maiwasang mapangiti,
Ang kanyang mga mata ay may bahid ng paghamak. Ang mga flag ng formation na ito ay medyo maganda, ngunit ang iyong mga pormasayon ay mahina lamang. Anong basura? Pagkatapos nitong sabihin, kumaway siya kay Luna Freya. Alam mo ba talaga ang impormasyon tungkol sa aking kasama? Pagkatapos ay pumunta dito at I seal off ang iyong kapangyarihan. Sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay. Kabanata 2568. Ano? Gusto mong i-seal ko ang kapangyarihan ko? Hindi pwede. Malakas na sigaw ni Luna Freya na hindi man lang siya kamukha. Para sa kanya, ang pagsil sa kanyang kapangyarihan sa sitwasyong ito ay hindi naiiba sa pagpapakamatay. Ang kanyang mga kasama ay sumisigaw din, na nagsasabi na ito ay pag-iisip sa pagtatapos ni Alex. Ito ay totoo lalo na para sa chaperone, na tahimik sa buong oras na ito. Ang mga salita ni Alex ay bumuo ng mga tinak sa kanyang puso, na naging sanhi ng kanyang pagtitig kay Alex na may matinding galit. Sa iyong panaginip, gaano ka maaaring maging pipi? Ang mga tagalabas na ito ay nag-set up ng isang formation, nandito sila para hulihin ka. Hindi ka lang tumanggi na makipagtulungan sa amin, ngunit gusto mong i-seal namin ang aming mga kapangyarihan. Ano ka ba, isang twat? Oh, alam mo pa kung paano kami tawagin na twats. Napakahusay. Tapos tretuhin mo lang ako na parang twat. Kung ganoon ka katalino, ikaw mismo ang lumaban sa kanila. Nagkibit balikat si Alex. Sa tingin mo matatakot ako? Ayaw ko lang mahulog. Pagkatapos ay umalis ka. Walang pumipigil sa iyo. Sa sobrang galit ng chaperone ay muntik na siyang magsuka ng dugo. Hindi sila makatakas, at tinatrito sila ng mga Novian Trialist na parang mga mahina. Gusto nilang patayin sila bilang pagbabante kay Alex. Fuck, wala nang mas masahol pa rito. Sa kabila nito, tumayo si Alex, hindi tumulong o tumakbo. Kung ang mga Novian ay hindi nag-set up ng flag formation, hindi siya sigurado na maibabalik niya ito. Gayunpaman, nagbago ang mga kalagayan. Napagtanto niya na ang mga flag ng formation na iyon ay isang kahangahangang set ng mystical tool. Gayunpaman, hindi masyadong pamilyar ang formation setter sa mga formation. Sinasayang nila ang lahat ng potensyal ng kayamanan na ito at nagawa lamang nilang mag-set up ng isang basurang pormasayon. Nagawa ni Alex na maalis ito sa loob ng ilang segundo, at kinuha niya ang set ng mga flag bilang kanya. Sa kamay nitong mga formation flag, magiging mas malakas pa siya sa loob ng underworld. Ang Mystic Maiden ay interesado rin sa mga bandila. She asked Alex telepathically to snatch it over. Huwag kang mag-alala, pupunta lang ako, sagot ni Alex. Ipinasok niya ang kanyang banal na budi sa lupa, gamit ang mga ugat ng chaos upang mas lalong mamulong. Nagawa niyang palibutan ang lahat ng 24 na bandila. Kaya naman, maa-activate niya ang mga ito kahit kailan niya gusto. Malalampasan niya ang pormasayon na ito, at maaari niyang kunin ang mystical tool na ito bilang kanyang sarili. Ang labanan ay patuloy pa rin noong panahong iyon. Kahit na medyo malakas ang chaperone, hindi pa rin niya nakayanan ang napakaraming Novian Trialist na ito nang sabay-sabay sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang kayamanan. Sa loob ng ilang minuto, bumagsak ang kanyang depensa. Sa 12 ng mga bali ng buto, ang malaking epekto na iyon ay halos pumatay sa kanya. Bumagsak siya sa tabi ng paanan ni Alex ng malakas, hindi na niya magawang gumapang pabalik kahit gaano pa niya kagusto. Iyon lang ba ang mayroon ka? Ibinaba ni Alex ang kanyang ulo upang salubungin ang kanyang tingin, nagkibit balikat. Irene, ang chaperone ay nakaramdam ng matinding kahihiyan sa loob ng kanyang kaluluwa. Hindi makayanan ang kahihiyan, sa halip ay nahimate siya. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon kaming i-seal ang aming mga kapangyarihan. Biglang lumapit ang matalik na kaibigan ni Luna Freya at niyakap siya ng mahigpit. Sumigaw, "Okay, we'll seal our powers away and join your team. Ngunit kailangan mong tuparin ang iyong salita at protektahan kami pagkatapos ay sasabihin namin sa iyo ang impormasyon tungkol sa iyong kasama. Huwag mag-alala. Hindi ka namin bibiguin." Halatang hindi nasisiyahan si Luna Freya sa desisyon ng kanyang matalik na kaibigan. Gusto niyang lumaban ng libre. "Lun, makinig ka lang sa akin. Sumuko kung kinakailangan. Baka makakuha ka pa ng reward sa hinaharap, di ba? Ang pagsuko ay gagawin lamang tayong mga talunan." Napabuntong hininga si Luna Freya. Siya ay isang mapagmataas na babae, kaya hindi niya nais na makiusap sa ganoong paraan sa sinuman.
Para sa kanya, katumbas iyon ng pagiging pulubi. Ang kanyang matalik na kaibigan, gayunpaman, ay tila medyo bukas ang isip at mamulong, huwag kang masyadong pessimistic. Ikaw ay isang napakarilag na kagandahan. Kaya siguradong hindi ka talo. At saka, nanalo ka sa loto sa kapanganakan kasama ang iyong malalaking Lunafreyes. Medyo malakas ang lalaking iyon, at baka gwapo. Basta sumuko ka ngayon, baka maakit mo talaga siya sa kagandahan mo. Maari mo siyang tawagan. Hindi siya nagsasalita ng telepathically, na tinatakan na ang kanyang kapangyarihan. Nang marinig ito ni Alex ay natigilan. Hindi ba Lunafreya ang tunay niyang pangalan? Ito ay, ginagamit ang buwan upang ilarawan ang kanyang dibdib. Luna, Freya, isang babaeng may 2 full moons. Isipalagay ko ito ay medyo tumpak. Gayunpaman, dahil lahat sila ay mga kalansay, anuman ang mga buwan, na mayroon siya ay mas katulad ng mga bunganga ngayon. Noon napagtanto ng mga trialist na may mali. Kanina pa nag-aaway ang 2 grupo, pero mukhang nagkasundo na sila ngayon, nagtutulungan. Nakalulungkot na hindi nila maintindihan ang pinag-uusapan ni Alex at ng iba pa. Kabanata 2569. Dayela, buhayin ang mga flag ng formation. Ito ay magiging isang madaling ani. Maaari natin silang tanungin pagkatapos natin silang mahuli, sigaw ng isang lalaking trialist. Sige, ang babaeng trialist na nag-set up ng formation ay agad na sinubukang makipag-usap dito. Nais niyang baguhin ang mga posisyon ng mga watawat. Gayunpaman, ginamit ni Alex ang kanyang banal na kamalayan at ginulo ang mga ugat ng chaos sa paligid ng mga bandila. Maaari niyang gawin ang mga ito sa kanya sa pamamagitan ng pagpupunas sa mga imprint ng kaluluwa sa kanila. Sigaw ng babae. Natigilan siya, napagtanto na nawalan siya ng kontak sa sarili niyang mga watawat. May nagtanong, Dayela, what's with you? Hindi ba pwedeng magmadali ka ng konti? Sagot ni Dayela, ako, hindi ko na maramdaman ang aking mga bandila. Ano? Noon lang, lahat ng 24 na flag ng formation ay lumabas sa lupa, lumulutang sa hangin. Kumaway sa hangin, sila ay nagliliwanag ng maliwanag na liwanag. Tuwang-tuwa si Dayela. Ang aking mga bandila ay lumitaw. Walang pakialam na nagsalita si Alex. Hindi, akin sila. Sa pagkakataong ito, nagsalita siya sa kanila sa wikang Novian. Marunong ka bang magsalita ng aming wika? Hindi ba kayo mga katutubo? Baka taga-Galaxy Nova ka rin. Posible na siya ay isang tao mula sa mga nakaraang round, at maaaring ninakaw niya ang pagkakataon ng isang tao. Natigilan ang mga trialist, gumawa ng mga pagpapalagay sa kanilang mga sarili. Ilang saglit lang ay may sumigaw sa lahat. Huwag ka nang manghula ng bulag. Nakalimutan na ba ninyong lahat na ang mga punk noon sa Purple Cloud Academy ay nabanggit na ang anak ng pamilyang Huffman ay pinatay nila? Bilang isang Huffman, malamang na nagdala siya ng isang kasulatan ng komunikasyon. Kung nakuha nila iyon, normal lang para sa kanila na natutunan ang ating wika. Lumingon ang taong iyon at tumingin kay Alex. Tama ba ako dyan, ha? Tumanggaw si Alex. Bingo. Si Dayela, gayunpaman, ay nagmamalasakit lamang sa kanyang mga bandila. Iyon ay dahil ang mga flag na ito ay nagkakahalaga ng maraming, at ang mga ito ay mahalaga sa kanya. Hindi niya kayang mawala ang mga ito, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip sa pagkakataong ito, umaasang mabawi ang mga bandila. Sa kanyang pagkamatay, ang mga watawat ay hindi tumugon sa kanyang kapangyarihan kahit kaunti. Parang hindi na sila sa kanya. Ikaw, ano ang ginawa mo sa aking mga watawat? Sigaw ni Dayela na tila nagpanik. Sabi ko, akin ito. Huwag kang maglakas loob na subukang nakawin ito. Hindi ma-stress si Alex, halatang inis. Galit na napalingon si Dayela sa katabi niya. Kuya, hulihin mo siya ngayon at tulungan mo akong maibalik ang aking mga bandila. Kapag nawala sila, papatayin ako ni Lolo. Sumenyas agad ang kapatid niyang iyon sa grupo niya. Atake. Biglang, ang 24 na mga flag ng formation ay muling naisaaktibo, na pinilit sa lupa sa bilis ng kidlat. Gayunpaman, ang mga posisyon ay ganap na naiiba mula sa dati. Whoosh! Ang mga sinag ng liwanag ay bumaril sa himpapawid habang ang mga watawat ay napuno ng 100 beses na mas malakas.
Para bang ang bawat isa sa mga watawat ng porma sayon na iyon ay naging mga sinaunang espiritual na Diyos, na nagbabadya sa buong porma sayon. Ang lahat ng mga trialist ay nakulong sa loob ng porma sayon. Ano yon? Anong nangyayari? Saan nanggaling ang mga masasamang bagay na ito? Naghiyawan ang mga tao sa loob habang nanginginig ang boses nila sa sobrang takot. Sagot ni Alex, ito ang tamang paraan para gamitin ang 24 na formation flag. Nililimitahan ninyong mga tao ang potensyal nito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng ganoong kayamanan. Si Luna Freya at ang iba ay lubos na nagulat din. Ang taong ito ay isa ring master ng formations. Lun, hindi mo ba higit na hinahangaan ang mga taong ito? Ito ay dapat na kapalaran. Halika na, ipakita sa kanya ang iyong malaking lunas, sakupin ang kanyang puso. Si Luna Freya ay labis na galit at napahiya. Nais niyang mapunit ang bibig ng kanyang matalik na kaibigan sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, nagpasya si Alex na huwag pansinin ang mga pagsubok at kinaladkad si Luna Freya sa isang tabi. Sabi mo may alam ka tungkol sa kasama ko. Then tell me, ano itsura niya? Kung sinusubukan mo akong linlangin, tiyak na gagawin kitang isang piraso ng mooncake. Kabanata 2570. Pakiramdam ni Luna Freya ay mamamatay na siya sa kahihiyan. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman Luna Freya. Sa simula, ang kanyang aktwal na pangalan ay Luneth Mueller. Ngunit ang kanyang matalik na kaibigan ay simpleng walang hiya, sinimulan niyang tawagin siyang Luna Freya, ng pribado dahil sa kanyang maayos na dibdib. Pagkatapos noon, ang palayaw na ito ay hindi sinasadyang nalik sa lahat ng kanilang kakilala, na naging kanyang aktwal na pseudonym. Sa puntong ito, ang kanyang tunay na pangalan ay hindi gaanong ginagamit, ngunit ang kakaibang palayaw na ito ay kumalat sa kanyang bansa na parang napakalaking apoy. Ngayon, sinasabi ng kasuklam-suklam na lalaking ito na gagawin niya itong mooncake. Di ba ibig sabihin, papalambingin niya ako? Isa itong babaeng naka-red battlesuit. Mayroon din siyang demonyong baboy na sumusunod sa kanya, at napakabilis. Nagpasya siyang ilarawan kung ano ang hitsura ni Daya upang maalis ni Alex ang kanyang mga pagdududa tungkol sa kanya. Pagkatapos ay idinagdag niya, ang mga tagalabas na ito ay sinusubukang hulihin ang iyong mga kaibigan, ngunit nakatakas sila. Iyan lang ba? Malamig na tanong ni Alex. Ano ang silbi ng impormasyong ito? Tinitigan siya ni Luneth, alam niyang hindi siya makakatakas sa isang piraso kung hindi siya bibigyan ng anumang kapaki-pakinabang. In the end, she blurted, "Your friend encountered a bunch of people, alam ko rin kung sino sila." Ang mga ito ay kasumpa-sumpa sa paggawa ng mga sukdulan hanggat naabot nila ang gusto nila. Narinig kong naglagay sila ng isang bitag sa silangan upang mangakit ng mga pagsubok, kaya tumalon sila sa hukay nang wala sa kanilang sariling kalooban. Maaaring naloko ang iyong mga kaibigan. Kung gusto mong iligtas sila, ako ang mangganguna. Pakiramdam ni Alex ay nalaglag ang puso niya nang marinig iyon. Sa pag-iisip pabalik sa mensaheng iniwan ni Daya, sa katunayan, binanggit niya na siya ay patungo sa silangan. Ginamit niya ang kanyang banal na mata upang suriin ang saloobin ni Luneth. Dahil ang mga ito ay mga kalansay lamang, mahirap sukatin ng maayos ang kanyang sinseridad ngunit tila mapagkakatiwalaan siya sa ngayon. Ang silangan. Saan ba talaga? Nagsimulang makipag-ayos si Luneth. Maaari kong sabihin sa iyo, ngunit kailangan mong palayain ang aking mga tao. Wala talagang pakialam si Alex sa buhay ng mga taong ito, nag-aalala lang siya kay Daya at sa iba pa. Hindi niya naramdaman na kailangan pang makipag-ayos. Sige, matatanggap ko ang mga tuntuning iyon, ngunit kailangan mong sumama sa akin. Tumanggaw si Luneth. Deal. Agad ding nagsalita ang best friend niya. Hindi pwede, Lun, dapat tayong magkadikit. Paano kita hahayaan na makipagsapalaran sa iyong sarili? Kung nangunguna ka, ibilang mo ako. Kahit na maging alipin kami, mananatili kami sa tabi mo. Tama ba ako, Chase? Kay, Serpent. Si Chase ang chapro ni Luneth. Sa oras na iyon, nagising na siya mula sa kanyang kawalan ng malay. Nang marinig ang sinabi ng babae, agad siyang tumanggo. Tama iyan. Dapat tayong magkaisa sa hirap at ginhawa, kahit na tayo ay mga lingkod. Ang dalawang lalaki, gayunpaman, ay nanatiling tahimik, malinaw na may sariling opinyon sa bagay na ito. Hindi masaya ang babae. Kay, Serpent, anong meron sa inyo?
Bakit wala kang sinasabi? Hindi mo rin ba iniisip? Sinasabi mo ba na mas gugustuhin mong isakripisyo ni Luneth ang kanyang sarili para iligtas kayong dalawa? Sabi ni Luneth, Cecilia, huwag mong sabihin iyan. Hindi mo kailangang manatili sa akin. Pagkasabi niya noon ay agad na nagsalita si Kai. Lun, ingat ka. Pagkatapos noon, tumakbo siya papunta sa kagubatan na para bang isa siyang sinag ng liwanag. Mabilis ding nakahabol si Serpent. Lun, tiyak na magpapasalamat kami sa iyo pagkatapos naming bumalik sa Great Northern. Habang maririnig ang mga salitang, The Great Northern, nawala rin ang lalaking iyon sa kakahuyan. Si Cecilia Fox ay sumigaw sa kanila sa kanyang mataas na boses, Caden Morit, Seraphon Godwin kayong dalawa na duwag, mga taksil na taksil. Mula sa araw na ito, tapos na ako sa inyong dalawa. Magpapanggap na lang ako na may nakilala akong dalawang B***. Dagdag pa ni Luneth, dapat umalis na rin kayo ni Chase. At ang ibig kong sabihin ngayon. Ngunit tumanggi si Cecilia. Binanggit pa niya kung paano niya gustong mamatay sa mismong araw ni Luneth. Walang pakialam si Alex sa lahat ng ito, kasalukuyang nakatutok sa sitwasyon sa loob ng formation. Ang pormasayon na ginawa niya sa mga watawat ay isang pagkakaiba-iba mula sa 7 Death Formation diagram. Nagamit na niya ang pormasayon na ito noon, ngunit ang flag set na ito ay nagbigay sa kanya ng sorpresa. Mukhang minamaliit niya ito, sa kabila ng pagiging humanga sa kapangyarihan nito. Ang lahat ng mga flag ng formation ay ganap na naisa-aktibo, na nagiging mga multo ng 24 na higanteng espiritual na mga Diyos. Pinalibutan nila ang mga Novian Trialist, mabangis silang inatake. Parang gusto nilang patayin ang bawat tao sa loob ng formation. Forget what they doing, keep on